Ang kwento ay nagsimula sa pagpapakilala ng pangunahing karakter na si Joey Fun, isang Demon Emperor na nakatira sa Holy Land. Nakakuha siya ng isang makapangyarihang aklat, ang Book of Nine Secrets, na isinulat ng Ancient Devil King. Ang Devil King ang pinakamakapangyarihang emperor sa kontinente, at ang kanyang kaalaman at karunungan ay naipasa sa aklat na ito. Gamit ang aklat na ito, ang tagapagmana ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan mula sa langit at lupa, ginagawang pinakamakapangyarihan sa Holy Land. Dahil napakahalaga ng aklat na ito, nais ng lahat sa Holy Land na mapasa kamay ito. Kung kaya't nung kumalat ang balita na si Joey Fun ay nakakuha ng aklat, at lahat ng ekspertong martial artist ay nagsimula ng hanapin ang Magic Emperor. Habang nakaupo si Joey Fun sa kanyang trono, pumasok ang kanyang alagad na si Zhao Cheng at sinabi na ang kanilang mga mountain troop ay nabiktima at pinatay. Iniulat din niya na maaaring dumating ang 7 emperors anumang oras para kunin ang sinaunang aklat. Pinayuhan naman ni Joey Fun si Zhao Cheng na huwag itong magpanik, yamang may tiwala siyang kaya niyang talunin ang mga ito ng mag-isa kahit pa silang lahat ay magsama-sama. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung paano natalo ang lahat ng kanyang mga tauhan ng ganun na lang. Lumabas ang Magic Emperor mula sa templo at nakita niya ang maraming martial artist na handang patayin siya at kunin ang aklat mula sa kanya. Tinignan ni Joey Fun ang mga ito ng may pagkadiri at tinawag na mga insekto ang mga ito. Agad niyang inatake ang mga martial artist at pinagputol-putol niya ang mga katawan nito gamit ang kanyang mabilis na atake. Si Joey Fun ay tumawa dahil walang magawa sa kanya ang mga insekto na ito. Bigla, narinig ng Magic Emperor ang isang tinig na nagpapahayag na hindi siya patatawarin ng mga ito, nagmumula sa kanyang itaas. Ito ay ang tinig ng 7 emperors na kakadating lamang sa eksena. Si Joey Fun naman ay napuno ng pananabik at agad na lumipad sa itaas kasama ang kanyang tauhan na si Zhao Cheng dahil sa wakas ay dumating na ang kanyang mga kalaban, ang 7 emperors. Sinabi naman ng Emperor of Sword kay Joey Fun na ibigay niya ang aklat sa kanila kung gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Tinanggihan ito ni Joey Fun at sinabi na siya ang leader ng 8 royals na kinikilala sa kanilang sanctuary. Tumawa si Joey Fun at sinabihan ng 7 emperors na kayang-kaya niyang talunin silang lahat dahil siya ang pinakamalakas na tao sa Holy Land. Sinabi naman ng Sword Emperor kay Joey Fun na siya ngayon ang kaaway ng buong Holy Land. Kaya't sa tingin ba niya ay walang emperor na mas malakas pa sa kanya dito, kaya't walang silbi ang kanyang paglaban sa kanila. Tumawag naman ng pansin ang isa sa mga emperors at nagpahayag na ang aklat na hawak ni Joey Fun ay isang relic ng Ancient Emperor. Kaya't nararapat lang na ibigay niya ito sa kanila. Inirekomenda naman ni Zhao Cheng na sumuko na sila, dahil ang kanilang kausap ay ang pinakamalakas na emperor sa Holy Land. Tumawa naman si Joey Fun dito at sinabi na kahit kaaway siya ng buong Holy Land, kayang-kaya pa rin niyang talunin ang lahat. Bigla, nagulat si Joey Fun nang bigla siyang sinaksak mula sa likod ng kanyang alagad. Tumawa naman si Zhao Cheng at kanyang sinabi na dapat ay sumuko na ang kanyang master dahil oras na niyang mamatay. Nagulat si Joey Fun sa ginawa ng kanyang alagad at kanyang sinabi na sa tingin niya si Zhao Cheng ang taong nagsiwalat ng impormasyon tungkol sa aklat at ang pumatay sa kanyang mountain troops. Tumawa naman ang mga 7 emperor dahil sa nangyayari habang si Joey Fun naman ay nagtanong sa kanyang alagad kung bakit siya nito pinagtaksilan. Kahit na siya ang nagturo sa kanya mula sa pagkabata niya. Sinagot naman siya ni Zhao Cheng na ang dahilan ay ang hindi pagpayag ni Joey Fun na mabasa niya ang aklat. At ang malala pa ay parang tinuturing pa siya ni Joey Fun na mukhang magnanakaw. Ang Magic Emperor ay napuno ng galit, at ito ay napatanong na ginawa lang ba ito ni Zhao Cheng dahil sa ganito kababaw na dahilan. Si Zhao Cheng ay inalis ang nakasaksak niyang espada sa katawan ni Joey Fun at siya ay nagpahayag na sabihin na ni Joey Fun ang gusto niyang sabihin sa kanya ngunit ngayon ay siguradong hindi na siya makakaligtas sa kamatayan nito. Si Joey Fun ay napaisip na ito mismo ang rason kung bakit hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang alagad tungkol sa aklat dahil para itong halimaw na walang tiwala sa lahat ng tao sa mundo. Si Joey Fun ay tumawa ng malakas at siya ay nagpahayag na para walang makakuha ng aklat na ito ay sisirain niya ito kasama ng kanyang katawan. Napansin naman ng 7 Emperor at ni Zhao Cheng na nais mag-self-destruct ni Joey Fun ngunit sila ay wala nang magawa. Isang malakas na ilaw naman ang lumiwanag dahil sa ginawa ni Joey Fun. Matapos mag-self-destruct ni Joey Fun ng kanyang katawan, ang kanyang kamalayan ay naglakbay sa isang malalim na kagubatan. Hanggang ang kamalayan na ito ang takot at ito ay nagtanong kung ano ang ginagawa ni Joey Fun. Napansin din ng lalaki ang kakaibang kilos ni Joey Fun kaya siya ay napasigaw na hindi ito ang Joe Fan na kilala niya.
Si Joey Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na tama ang lalaki, hindi nga siya si Joe Fan kundi ang Magic Emperor ng Holy Land, si Joey Fan. Para sa kaalaman niyo po ang tunay na pangalan ng Magic Emperor ay Joey Fan, habang ang pangalan naman ng katawan na napasukan niya ay Joe Fan. Kaya para mas madali gagamitin na lang natin ang Joe Fan. Si Joey Fan ay agad na ginamit ang teknik na Drain Touch sa lalaki. Ang teknik na ito ay isa sa mga natutunan niya sa The Book of the Nine Secrets. Lumipas ang gabi, at si Joey Fan ay natapos ng maabsorb ang lakas na kanyang nahigop mula sa lalaki. Naisip din ni Joey Fan na ang Drain Touch na teknik na ginamit niya ay talagang napakalakas dahil may kakayahan nito na kunin ang kaluluwa at lakas ng biktima. Ngunit ang problema lamang niya ay kailangan niyang maglaan ng oras para tuluyang maabsorb ang lakas na ito para walang rejection na mangyari mula sa kaluluwa ng biktima nito. Si Joey Fan ay agad na kinuha ang suot na damit ng lalaki at kanyang sinabi na bago siya umalis, susubukan niya muna kung gaano kalakas ang katawan niyang ito. Si Joey Fan ay nagsagawa ng isang malakas na atake ng kidlat papunta sa malaking bato sa kanyang harapan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at nagdulot ito ng pagkawasak ng malaking bato. Ang mga usok mula sa pagsabog ay kumalat sa paligid, at si Joey Fan ay tumawa dahil sa naging epekto ng kanyang atake. Si Joey Fan ay napuno ng determinasyon at kanyang sinabi na maghintay lamang ang 7 Emperor at si Zhao Cheng dahil sisiguraduhin niyang maghihiganti siya sa mga ito. Dagdag pa ni Joey Fan na kapag nakabalik na siya sa Holy Land, ito na din ang magiging katapusan ng mga ito. Si Joey Fan ay nagsimulang umalis at naisip niya na ang katawan na ito ay naayos na niya at sa kasalukuyan nito ay may lakas ng isang 5th layer martial artist. Naisip din niya na ang katawan na ito ay mahina at sa tingin niya ay matatagalan pa bago niya maibalik ang dati niyang lakas. Bigla, siya ay napahinto nang marinig niya ang ingay sa ibaba niya. Siya ay agad na nagtago sa puno at napansin na may mga tao sa ibaba. Ang mga taong ito ay ang young miss ng Lu family at ang guardian nito na si Pang Tonling. Ang mga humahabol naman sa kanila ay ang mga tauhan ng kanilang kasalukuyang head servant ng Lu family, si Sun Guanjia, na miyembro din ng kanilang kaibigang pamilya, ang Sun family. Ang young miss naman ng Lu clan na si Lu Yunchang ay nagpahayag na hindi nila ibibigay ang Hui Longzang dahil ito ang spirit martial arts ng kanilang Lu family. Dagdag pa ni Yunchang na hindi nila ito ibibigay kahit pa sila ay mamatay. Ang young master naman ng Lu clan na si Lu Yunhai ay nagpahayag na huwag siyang pigilan ng kanyang kapatid dahil papatayin niya ang mga taong taksil na ito. Habang pinapanood ang nangyayari, si Joe Fan ay napagtanto na kaya pala nahihirapan ang Lu family dahil ang kalaban nila ay mga mountain bandit. Bigla, si Joe Fan ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang hindi niya alam ang dahilan. Kaya siya ay nagpasya na lang na umalis papalayo dito. Ang Magic Heart para sa mga practitioner ay kapareho ng kung sila ay na-expose sa magic. Ito ay katulad ng isang sumpa, hindi maaaring malayang makagalaw ang mga ito ayon sa kanilang mga puso. Kung sila ay hindi susundin ang sinasabi ng kanilang puso, sila ay mamamatay. Si Joe Fan ay nagdesisyon na tingnan ang alaala ng may-ari ng katawan na ito para malaman niya kung may sumpa ito ng Magic Heart. Nalaman ni Joe Fan na ang may-ari ng katawan na ito ay palaging pinagtatanggol ng kanilang young miss nung ito ay bata at ito ay nanumpa din na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanilang young miss sa panganib. At sa kalaunan, noong umatake na ang mga taksil na tauhan ng Sun family, isa siya sa mga namatay sa pagprotekta sa kanilang young miss. Ang malala pa, bago ito mawala ng buhay, ay nangako ito sa kanyang puso na poprotektahan niya pa din ito. Si Joe Fan naman ay napuno ng galit dahil napagtanto niya na kung babaliwalain niya ang sumpa ay ikakamatay niya ito. Mas napuno ng pagkainis ang mukha ni Joe Fan dahil kahit siya ang Magic Emperor ng Holy Land, ang pinakamalakas, ay hindi pa rin niya magawang iwasan na maging alipin ng sumpa. Dahil sa galit, si Joe Fan ay sinuntok ng malakas ang puno sa kanyang harapan at siya ay napamura sa galit. Sumigaw naman ang isa sa mga tauhan ni Sun Guanjia at ito ay nagtanong kung sino ang nandoon. Ang young miss naman ng Lu clan ay nagtanong sa kanyang bodyguard kung kasama ba nila ang taong nagtatago sa gubat. Sinabihan naman siya ng kanyang bodyguard na sa tingin niya ay hindi, dahil kung tauhan nila ito, ay tiyak na kanina pa tumulong ang mga ito. Si Joe Fan naman ay lumabas mula sa gubat at agad niyang tinanong ang kanilang young miss kung bakit hindi niya maaring ibigay ang spiritual martial arts na hinihingi ng kanilang kalaban. Dagdag pa ni Joe Fan na ayaw niyang mamatay ang kanilang young miss dahil lang dito, at ito ay magiging malaking kawalan din para sa kanilang clan. Si Yun Chang naman ay nagulat nang makita niya si Joe Fan na nakita niyang namatay, ay buhay pa pala. Si Joe Fan ay agad naman na nagsabi na sa tulong ng isang himala siya ay buhay pa.
Ang mga tauhan naman ni Sun Guangjia ay tumawa dahil ang mahinang katulong lang pala ng Luo clan ang dumating. Si Zhou Fan naman ay naging seryoso at kanyang naisip na ang pinakamahinang martial artist sa kalaban nila ay nasa antas ng 6th layer at ang antas ng chi naman ni Sun Guangjia ay mas malakas pa sa kanila. Kaya sa tingin ni Zhou Fan, sa kasalukuyang lakas niyang ito ay magiging battle of life and death para sa kanya. Si Pang Tongling naman ay napabuntong hininga na lang dahil sa walang kwentang pinagsasabi ni Zhou Fan. Ang isang katulong naman ng kanilang pamilya ay nagsabi na sa tingin niya ay sinasabi lang ito ni Zhou Fan dahil ito ay natatakot. Si Zhou Fan ay sinabihan ng kanilang young miss na sila ay nasa panganib na sitwasyon kaya bakit pa nila kailangang ibuwis ang kanilang buhay para lang protektahan ito. Si Yun Chang ay mas lalong naiinis dahil sa mga sinasabi ni Zhou Fan kaya agad niya itong inutusan na tumahimik at umalis na lang ito. Si Sun Guangjia naman ay pinuri ang kabaitang pinapakita ni Yun Chang dahil kahit nasa mapanganib na sila na sitwasyon ay nagawa pa din itong sagipin ang buhay ng kanilang slave na si Zhou Fan. Si Yun Chang ay nagtanong kung pwede bang pakawalan na lang ni Sun si Zhou Fan at huwag itong patayin. Tumawa naman si Sun at kanyang sinabi na hindi niya maaring gawin ito kaya agad niyang inutusan si Wally na unahin niyang patayin si Zhou Fan. Si Wally ay agad na umatake habang si Zhou Fan ay tahimik lang na nag-iisip na ang antas ng Wally na ito ay nasa 7 layer kaya kailangan niya itong talunin gamit ang mabilis na atake. Si Wally ay agad na itinaas ang kanyang sandata habang ito ay tumatawa. Sinabihan din ni Wally si Zhou Fan na katapusan na niya ito. Si Zhou Fan naman ay ngumiti at agad niyang binago ang posisyon ng kanyang paa. Sa isang mabilis na galaw, matagumpay na nahawakan ni Zhou Fan ang kamay ni Kikoy hanggang sa mabitawan nito ang hawak niyang espada. Agad naman na sinalo ni Zhou Fan ang espada at ang kanyang ginamit ito para atakihin ang kalaban. Nagulat naman si Wally nang makita niya na ang kanyang malaking katawan ay naputol lang ng mahinang katulong. Ikinagulat naman ito ni Yun Chang pati na ng mga kalaban. Si Zhou Fan ay agad na tumakbo papalayo sa katawan ng kalaban at kanyang naisip na kailangan niyang umalis na sa lugar na ito. Napansin naman ni Zhou Fan ang lokasyon ni Yun Chang at agad niya itong pinuntahan. Nagulat naman ang magkapatid nang makita nila na si Zhou Fan ay papunta sa kanilang direksyon. Si Zhou Fan naman ay naisip na ang kailangang niyang gawin ngayon ay siguraduhin ang kaligtasan ng dalawang ito. Si Pang Tongling naman ay nagulat sa ginawa ni Zhou Fan. Ang mga kalaban naman ay sumigaw na dapat nilang habulin agad sila Zhou Fan bago pa ito makalayo sa gubat. Ginamit naman ito ni Pang Tongling na pagkakataon para harangan ang paghabol ng mga kalaban sa kanilang young miss kaya agad niyang inutusan ang kanyang kasamahan na maghanda sa laban. Si Sun Guangjia naman ay napuno ng pagkainis dahil nasira ng katulong lamang ang kanyang mga plano. Kaya ipinangako niya na hindi niya papatakasin ang mga ito. Dagdag pa niya na kapag nahuli niya si Zhou Fan ay papahirapan niya ito hanggang sa mamatay ito. Lumipas ang ilang oras na pagtakbo. Si Zhou Fan ay walang tigil na naririnig ang pang-iinsulto ng kanilang young miss dahil gusto nitong balikan ang kanilang mga kasamahan para iligtas. Ang kapatid naman ni Yun Chang na si Yun Hai ay nagpahayag din na bitawan siya ni Zhou Fan. Si Zhou Fan ay napuno na sa ingay ng kanyang young miss kaya ibinato niya ito sa ilalim ng puno. Si Yun Chang ay agad na inutusan si Zhou Fan na kailangan nilang bumalik doon dahil hindi nila pwedeng iwan na lang ang kanilang mga bantay ng ganoon na lang. Sinabi naman ni Zhou Fan na kung gustong bumalik ni Yun Chang doon ay malaya siyang umalis. Tiningnan ni Zhou Fan ang kanilang young miss at tinanong niya ito kung makakaya niya bang matalo ang mga kalaban kung sakaling makabalik siya doon. Si Zhou Fan ay naglakad at kanyang sinabihan si Yun Chang na umalis na ito kung gusto na niyang mamatay agad. Dagdag pa ni Zhou Fan na wala sila ngayong magagawa dahil ang mga kalaban ang naghahanap sa kanila. Si Yun Chai naman ay agad na pinagalitan si Zhou Fan at kanyang sinabihan ito kung kailan pa natuto si Zhou Fan na sumagot sa kanyang master. Dagdag pa ng batang makulit na bitawan siya nito dahil sasamahan niya ang kanyang kapatid na bumalik doon. Si Zhou Fan naman ay napuno ng pagkainis at kanyang sinabihan ang makulit na bata na papaluin niya ang puwet nito kung hindi ito tatahimik. Si Yun Chai naman ay agad na sinabi na subukan lang ito ni Zhou Fan kung makakaya niya. Si Zhou Fan naman ay agad na tumawa habang si Yun Chai ay parang gusto nang bawiin ang kanyang sinabi. At mga idol, tulad nga ng inaasahan nyo, siya ay pinalo ni Zhou Fan. Yan, makulit kasi. Si Yun Chang naman ay agad na pinagalitan si Zhou Fan dahil sa pagpalo nito sa puwet ng kapatid niya. Si Zhou Fan naman ay agad na sinabi na maliit na parusa lang ito kaysa naman na mamatay ang kanilang young master sa kamay ng mga kalaban. Tinanong din ni Zhou Fan kung may alam bang lugar si Yun Chang na pwede nilang pagtaguan.
Si Yun Chang ay hindi na nakasagot sa sinabi ni Zhou Fan at kanyang sinabi na may isang malabo na kagubatan sa kanlurang bahagi ng Blackwind Mountain na kahit ang mga mountain bandits ay hindi alam ang lugar na ito. Si Zhou Fan naman ay natuwa at kanyang sinabi na pupunta sila doon. Si Zhou Fan ay inutusan din si Yun Chang na hawakan nito ang kapatid niya habang naglalakad sila. Si Yun Chang naman ay namula at kanyang sinabi na hintayin lang ni Zhou Fan na makawala sila sa sitwasyon na ito dahil paparusahan niya ito. Ang tatlo ay nakarating na sa paanan ng Misty Forest, at si Yun Chang ay nagpahayag na ang mga usok sa bundok na ito ay matagal nang nandito. Kaya ang mga tao ay nahihirapan na lumabas at pumasok sa parte ng bundok na ito. Si Yun Chang ay nagpahayag din na ang kanilang ama at ang pinuno ng Blackwind Mountain na mga bandit ay magkapareho lang ang lakas ngunit sila ay nagulat nang biglang atakihin ng mga bandits na ito. Si Zhou Fan naman ay hindi pinansin ang sinabi ni Yun Chang bagkus ay sinabi niya na ang lugar na ito ay magiging maganda para sa plano niya. Si Yun Chang ay agad namang sinabihan si Zhou Fan na isama nito ang kapatid niya sa loob para tumakas habang kukunin naman niya ang atensyon ng mga kalaban. Tinanggihan naman ito agad ni Zhou Fan kaya napatanong na lang si Yun Chang kung bakit. Si Zhou Fan naman ay nagpahayag na hindi niya alam ang daan ng bundok na ito kaya kung hindi sasama si Yun Chang ay hindi niya isasama ang kapatid nito. Dagdag pa ni Zhou Fan nang kung susubukan namang tumakas ni Yun Chang ay papatayin niya agad ang kapatid nito. Napasigaw naman sa galit si Yun Chang dahil sa pinagsasabi ng kanilang katulong. Si Zhou Fan ay nagpahayag na kung papayagan niyang umalis si Yun Chang ay ikakamatay niya lang agad ito. Kaya mas mabuti pa na pahalagahan nito ang buhay niya na siyang niligtas ng maraming tao. Si Zhou Fan ay naglakad at kanyang sinabi na ganun kahalaga ang buhay niya na libo-libong mga tao ang namatay dahil dito. Si Zhou Fan ay naging seryoso at sinabi niya na mas maganda na dito nila wasakin ang mga kalaban. Si Yun Chang naman ay hindi makapagsalita dahil sa sinabi ni Zhou Fan. Bigla, ang magkapatid ay sumigaw kung nababaliw na ba si Zhou Fan dahil akala nito ay madali lang nila matatalo ang mga kalaban ng mag-isa. Dagdag pa nila na ang chi power ni Sun Guangjia ay mas malaki pa sa inaakala nito kaya imposible itong mangyari. Si Zhou Fan naman ay hindi sumagot at ito ay nagpatuloy lang sa paglalakad niya. Si Yun Chang ay sumigaw na kahit nakasing lakas pa ni Zhou Fan si Pang Tongling ay hindi pa rin niya kakayanin ang mga kalaban. Kaya si Yun Chang ay nagtanong kung ano ang gagawin ni Zhou Fan sa mga ito. Si Zhou Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na ang mga basura na kalaban ay hindi mananalo sa kanya. Si Zhou Fan ay tumalikod at sinabi niya na pwede din namang sumuko na lang sila tulad ng sinabi niya kanina. Si Zhou Fan ay itinaas ang kanyang kamay at kanyang sinabi na habang wala pa ang mga kalaban ay ibigay na ni Yun Chang ang spiritual stone sa kanya. Nagpahayag din si Zhou Fan na ang magiging kapalaran ng Lu Clan ay nasa kamay ni Yun Chang kaya tinanong niya ito kung lalaban ba siya para dito. Si Yun Chang ay wala nang nagawa kaya agad niyang ibinigay ang singsing na naglalaman ng kayamanan ng kanilang pamilya. Agad naman itong sinalo ni Zhou Fan. Si Yun Chang ay nagpahayag na kung nagsisinungaling lang si Zhou Fan sa kanya ay hindi niya ito papatawarin. Si Zhou Fan ay agad na pumasok sa loob ng gubat at kanyang sinabihan ang mga kapatid na maghintay na lang sila dito. Si Yun Chai naman ay napuno ng galit at kanyang sinabi na ang kanilang slave ay talagang nagiging arrogant na kaya dapat turuan ng leksyon ito ng kanyang kapatid. Si Yun Chang ay hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid at sinabihan niya ito na kahit si Zhou Fan ay hindi sila nirerespeto ngunit tinutulungan pa din sila nito. Mas mabuti na ito kaysa mga taong nagpapanggap lang na mabait sa harapan nila pero mga kalaban pala. Si Zhou Fan ay nagpatuloy sa paglalakad niya at naisip niya na ang lugar na ito ay perpektong lokasyon para gawing natural na array. Tumawa si Zhou Fan at sinabi niya na sayang lang dahil hindi ito alam ng mga tao. Ngunit ngayon ay gagawin niya itong second Tian Mountain ng mga array. Si Zhou Fan ay sumigaw na magbukas ang 9 remote ghost gates habang tinataas nito ang hawak niyang singsing. Si Zhou Fan ay napuno ng pananabik nang makita niya na gumagana ang array na binubuksan niya. Si Zhuo Fan ay yumuko at biglang nag-activate ang array sa buong paligid. Nagulat naman si Yun Chang nang makita nito ang kakaibang kulay ng hamog na nabubuo sa gitna ng bundok. Ang mga usok ay biglang nawala at si Yun Chang ay nagtaka dahil dito. Napansin naman niya na si Zhou Fan ay nakabalik na mula sa loob nito. Si Yun Chang ay agad na nagtanong kung si Zhou Fan ba ang gumawa ng kanilang nakita. Si Zhou Fan ay agad na sinabihan si Yun Chang na kumalma at inutusan niya ito na sundan siya dahil tuturuan niya ito kung paano gamitin ang array na ginawa niya para mapatay ang mga kalaban. Si Yun Chang naman ay nagulat at ito ay napatanong kung may paraan nga ba na matalo ang mga ito. Ang array method na kayang gawin ni Zhou Fan ay mas mahalaga pa kaysa martial art ng mundong ito.
Ang first-level array na ginawa ni Joe Fan ay ang tinatawag na Mystery of the Zongmen Family. Ang feast array din na ito ay nagtataglay ng maraming linji na hindi nila makakayang sukatin. Si Yun Chang naman ay napaisip na si Joe Fan ay alipin lamang ngunit alam nito kung paano gumawa ng isang array formation. Si Joe Fan ay tiningnan si Yun Chang at sinabihan niya ito na huwag siya dapat mag-alala dahil nalagyan na niya ito ng limit kaya ngayon ay tuturuan naman niya ito kung paano ito gamitin. Dagdag pa ni Joe Fan na hihintayin niya na lang na mamatay ang mga kalaban. Sa kabilang banda, ang isang tauhan ni Sun Guanjia ay nagpahayag na sa tingin niya ay pumasok sila Joe Fan sa loob ng Foggy Forest. Si Pang Tongling naman ay nagpahayag na mabuting patayin na lang siya ngayon ni Guanjia dahil kung hindi ay siya ang papatayin nito. Hindi naman nakapigil sa pagtawa si Sun Guanjia at sinabihan niya si Pang Tongling na ang rason lamang kung bakit buhay pa ito dahil si Pang Tongling lang ang may alam ng lugar na ito. Si Guanjia ay nagpahayag din na dapat mauna sa daan si Pang Tongling at mamaya ay titingnan nila kung ililigtas ba siya ng kanilang young miss. Si Pang Tongling naman ay napuno ng galit at kanyang sinabi na huwag siyang gamitin ito bilang pain sa kanilang young miss. Bigla, ang dalawang tauhan ni Sun Guanjia ay sumigaw na may tao sa kanilang harapan. Ang mga ito ay nagulat nang makita nila si Joe Fan na nakaupo sa ilalim ng puno. Si Joe Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na kanina pa siya naghihintay sa kanila dito. Si Sun Guanjia naman ay tumawa at agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na hulihin si Joe Fan. Agad naman na umatake ang kanyang tauhan at ito ay sumigaw na papatayin niya si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay nagtaas ng kanyang kamay at sinabi niya na ang dalawang tao na hinahanap nila ay nasa kanyang kamay. Agad naman na narinig ito ni Sun Guanjia at inutusan niya ang kanyang tauhan na tumigil sa pag-atake. Si Joe Fan naman ay tumawa lang dahil dito. Si Sun Guanjia ay naging seryoso at ito ay nagtanong kung totoo ba ang sinasabi ni Joe Fan. Si Joe Fan ay tumayo at kanyang sinabi na may deal siya na ibibigay sa kanya. Si Sun Guanjia naman ay nagtanong kung anong klaseng deal ito. Si Joe Fan ay nagpahayag na ibibigay niya ang dalawang ito sa kanila ngunit ang kapalit nito ay ang magandang kinabukasan para sa kanya. Nagulat naman si Pang Tongling dahil sa sinabi ni Joe Fan. Si Sun Guanjia ay lumapit kay Joe Fan at tinanong siya kung tinalikuran na ba niya ang Lu Clan. Si Joe Fan naman ay nagtanong na siya ay curious din sa kung bakit nagtaksil si Sun Guanjia sa Lu Clan. Napuno naman ng pagkainis si Sun Guanjia at ito ay hindi sumagot. Si Joe Fan ay nagpahayag na sa ngayon ay wala ang Lu Clan dahil natalo na ito. Dagdag pa ni Joe Fan na hindi niya magagawang maibalik muli ang lakas ng Lu Clan gamit lang ang isang tao. Kaya ang ibigay ang buhay ng dalawa para sa kinabukasan niya ay natural lang para sa kanya. Si Joe Fan ay naglabas ng pulang lubid at kanyang sinabi na sa dulo ng lubid na ito ay makikita nilang katawan ng dalawang magkapatid. Ngunit ang lubid sa gitna ay maraming pasikot-sikot at siya lang ang may kakayahang daanan nito. Agad naman na ibinigay ni Joe Fan ang lubid kay Sun Guanjia. Si Sun Guanjia ay tinignan ang lubid at kanyang sinabi na ang paggamit ni Joe Fan ng pulang lubid ay magandang desisyon dahil mas mapapadali nito ang pag-track nito at ang pagbalik nito palabas sa Foggy Forest. Si Joe Fan naman ay tumawa dahil sa pantahan ng kalaban. Si Sun Guanjia ay tumawa at kanyang sinabi na siya ay sumasang-ayon sa alok ni Joe Fan kaya dapat ay hindi ito nagsisinungaling. Tumawa din si Joe Fan at kanyang sinabi na siya ay tapat na tao. Si Sun Guanjia naman ay nagpahayag na hindi niya pinagkakatiwalaan si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay sinagot ito na pareho lang sila. Ang dalawa ay tumawa na alang dahil pareho sila ng iniisip. Ang mga ito ay nagsimula ng maglakad papunta sa gitna ng Foggy Forest at si Pang Tongling naman ay walang sawang pinagmumura si Joe Fan dahil sa pagtataksil nito. Dagdag pa ni Pang Tongling na isinusumpa niya si Joe Fan hanggang sa kamatayan niya. Si Joe Fan ay biglang tumigil kaya tinanong siya ni Sun kung bakit ito tumigil. Nagtanong din si Sun Guanjia kung ito na ba ng lugar. Si Joe Fan ay ngumiti at sinabihan niya si Sun Guanjia na dinala niya ang mga ito dito dahil ito ang kanilang magiging libingan. Nang marinig ito, agad namang sumugod si Sun Guanjia kay Joe Fan ngunit nang mahawakan na niya si Joe Fan, biglang naging kahoy ito. Si Sun Guanjia ay agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanap ng daan pabalik. Ang kanyang kasamahan naman ay sumigaw na ang lubid na ibinigay ni Joe Fan ay naputol na at si Pang Tongling ay bigla ding nawala. Napuno naman ng pagkainis ang mukha ni Sun Guanjia at ito ay napasuntok na lang sa lupa. Si Sun Guanjia ay nagpahayag na niloko siya ni Joe Fan. Sinabi din niya na sa tingin ba ni Joe Fan na makukulong siya ng Foggy Forest na ito. Si Sun Guanjia ay sumigaw dahil sa galit at kanyang sinabi na maghintay lang si Joe Fan dahil papatayin niya ito sa muli nilang pagkikita.
Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi na sila muling magkikita pa. Napansin naman ni Sun Guangjia na biglang naging pula ang kulay ng usok sa paligid. Kaya agad niyang sinigawan ng mga tauhan niya na manatiling alerto. Bigla, napansin ni Sun Guangjia na nawala ang kanyang mga kasamahan. Kaya siya ay napatanong kung nasaan na ang mga ito. Biglang napagtanto din ni Sun Guangjia na ang bagay na ito ay isang array method. Sa kabilang banda, sina Joe Fan naman ay agad na nakabalik sa lokasyon ni na Yun Chang kaya ang mga ito ay naghihintay na lang ng magiging resulta. Si Yun Chang ay nagpahayag naman na nagawa na nila ang kanilang plano sa ngayon kaya ano na ang susunod nilang gagawin. Si Joe Fan naman ay agad na lumapit kay Yun Chang at kanyang sinabi na tutulungan niya ito sa susunod nilang gagawin. Si Joe Fan ay agad na hinawakan si Yun Chang at kanyang inutusan ito na huwag gumalaw. Nagpahayag din si Joe Fan na sundan lang siya nito. Si Joe Fan ay agad na inilagay ang kamay ni Yun Chang sa array at si Yun Chang naman ay nagulat nang maramdaman nito ang matinding kapangyarihan. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang inutusan si Yun Chang na oras na para patayin ang mga kalaban. Isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa array at ang mga ito ay agad na lumipad papalapit sa mga kalaban. Nagulat naman ang mga tauhan ni Sun Guangjia at ang mga ito ay napatanong kung multo ba ang mga ito. Ang itim na enerhiya naman ay tumama sa kasamahan nito at namdin ang itim na enerhiya. Si Sun Guangjia naman ay napuno ng takot nang makita niyang biglang namatay ang kasamahan nito. Bigla, napansin ni Sun Guangjia ang papalapit na itim na enerhiya. Sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang enerhiya ngunit ang itim na enerhiya ay tumagos lamang sa kanyang kamay. Napasigaw naman sa sakit si Sun Guangjia at ito ay biglang natambak. Nag-iba naman ang mukha ni Sun Guangjia dahil sa lason at ito ay napatanong kung sino ba si Joe Fan at paano niya ito nagawa. Si Joe Fan naman ay agad na pumunta muli sa lokasyon ng mga bangkay at kanyang sinabi na tanungin na lang ni Sun Guangjia ang Hell King pagdating nito doon. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na bumalik na sa kanya ang mga Ghost King na umatake sa mga kalaban. Lumaki ang mata ni Joe Fan at biglang sinabi niya na return. Bigla, namang umilo ang array na kinokontrol ni Yun Chang at ito ay nagtaka kung bakit naputol ang pagkontrol niya sa array na ito. Ang mga itim na enerhiya naman ay nagsimula nang bumalik sa katawan ni Joe Fan at ang kanyang lakas ay nagsimulang tumaas sa 7th level. Sa isang iglap lang ito ay naging 8th level hanggang sa tumaas muli ito sa 9th level na siyang ikinatuwa ni Joe Fan. Si Joe Fan ay napuno ng kasiyahan dahil sa walang tigil na pagkalakas ng kanyang martial arts. Si Joe Fan ay napatigil dahil na-absorb na niya lahat ng mga kapangyarihan mula sa itim na enerhiya. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nangyari at si Joe Fan ay matagumpay na naabot ang gathered strength level. Si Joe Fan ay napaisip na ang kanyang lakas ay hindi normal dahil kahit siya ay nasa normal gathered strength level ang kanyang lakas ay 3 beses sa antas na ito. Si Joe Fan ay naging seryoso at kanyang naisip na dahil naabot na niya ang bagong antas, oras na para gamitin niya ang mga martial arts technique. Bigla, napansin ni Joe Fan ang pagdating ng kanyang kasamahan. Si Yun Chang ay agad na nagtanong kung saan nagpunta si Joe Fan at kung bakit nawala ang kanyang control sa array. Si Joe Fan naman ay umarte na hindi niya alam at kanyang sinabi na maaaring naubos na ang Linshin na ginamit nila para paganahin ito. Si Joe Fan ay ipinaalam din na tiningnan niya kung may nakatakas sa mga kalaban ngunit sa tingin niya ang lahat ng ito ay namatay na. Si Pang Tongling naman ay seryosong lumapit kay Joe Fan at tiningnan niya ito ng seryoso. Bigla, si Pang Tongling ay yumuko at ito ay humingi ng paumanhin dahil sa mga sinabi niya kanina kay Joe Fan. Dagdag pa ni Pang Tongling na kung gustong kunin ni Joe Fan ang kanyang ulo ay maaari niya itong gawin. Si Joe Fan naman ay naisip na ang bodyguard na ito ay loyal. Napaisip din siya na kung ganito lang ka-loyal si Zhao Cheng ay wala siya sana sa ganitong sitwasyon. Si Joe Fan ay hinawakan ng kamay ni Pang Tongling at kanyang sinabihan ito na siya ang head guard ng Lu Clan at si Joe Fan ay mababang servant lamang kaya hindi niya magagawang bigyan ito ng parusa. Dagdag pa ni Joe Fan na natalo nila ang mga kalaban dahil sa tulong ng kanilang young mates. Sumaya naman ang mukha ni Pang Tongling at kanyang tinanong si Yun Chang kung tumulong nga ba talaga ito. Ngumiti naman si Yun Chang at sinabi niya na oo. Natuwa naman si Pang Tongling at kanyang sinabi na ngayon ay mayroon na silang malakas na kasama at ito ay si Joe Fan. Sigaw pa ni Pang Tongling na ang pagbangon muli ng kanilang pamilya ay malapit na. Si Joe Fan naman ay nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Si Pang Tongling naman ay nagpahayag na ang plano nila ay dalhin ang kanilang young miss papunta sa Fengkai City. Dahil ang anak ng Kai family leader ay nakatakdang ikasal sa kanilang young miss.
Si Joe Fan naman ay napaisip kung makikita nga ba talaga nila ang Kai family sa Feng City. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na kung ganun ang susunod nilang pupuntahan ay ang Feng City. At sa isip ni Joe Fan na maaaring mawala ang magic heart na sumpa na ito kapag ikinasal na ang kanilang young niece. Ang nakaraan, si Joe Fan ay matagumpay na natalo ang mga kalaban gamit ang kanyang array method, at ang grupo ay nagdesisyon na magtungo sa Feng City para puntahan ang Kai family. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa isang hindi alam na lugar, isang lalaki ang nakaupo sa trono ng pamilya Sun. Tinanong ng pinuno ng pamilyang Sun ang alipin kung natapos na ng Sun Guanjia ang kanyang misyon. Ang gwardya naman ay iniulat na nabigo si Sun Guanjia sa kanyang misyon, at ngayon ay nasa lungsod ng Feng Anglu family. Inutusan naman ng lalaki ang mga tagapaglingkod na ipagpatuloy ang pagsunod sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, pinuntahan ng lalaki ang kanyang master na siyang nakahiga sa isang kama. Ang matandang lalaki na ito ay ang pinuno ng Sun family na siyang nabiktima ng pagtataksil ng lalaki. Tiniyak ng lalaki sa kanya na malapit na niyang makita ang dati niyang kaibigan sa kabilang buhay. Ngunit bago ito mangyari, kailangan niyang munang makuha ang The Palm of the Returning Dragon, at pagkatapos ay maaari niyang pagsamahin ang master niya sa kanyang mga patay na kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, si Yun Chang at ang kanyang mga kasamahan ay nakarating na sa lungsod ng Feng. Alam ni Pang Tongling na hindi pa nakapunta si Joe Fan sa lungsod na ito, kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang unang impresyon. Napaisip naman si Joe Fan na wala itong pinagkaiba sa isang maliit na nayon. Si Joe Fan ay agad na nagtanong kung pupunta na ba sila agad sa pamilya Kai ng diretsyo, ngunit sinabi naman ni Yun Chang na hindi sila maaaring pumunta sa kanila ng magkasama. Kaya sila muna ng kanyang kapatid ang pupunta doon, at pagkatapos ay babalikan niya na lang ang mga ito mamaya. Si Pang Tongling naman ay nagpahayag na kung ganoon ay maghihintay na lang sila dito habang si Joe Fan naman ay naiinis. Ipinaliwanag ni Pang Tongling na hindi sila maaring pumunta doon ng diretsyo dahil magiging bastos ito, kaya ang magagawa lang nila ngayon ay ang magpahinga sa motel sa harapan nila. Si Joe Fan ay napabuntong hininga at kanyang hiniling sa kanila na pumunta na ito sa pamilya Kai, at siya naman ay mamasyal sa bayan. Sinimulang ituro ni Yun Hai ang kanyang mga daliri kay Joe Fan at sinabing nakarating lang siya sa lungsod na ito dahil sa kanyang kapatid. Hiniling ng bata na maghintay si Joe Fan hanggang sa dumating dito ang kanyang magiging manugang. At pagkatapos ay natitiyak niyang si Joe Fan ay kailangang magsalita ng magalang sa kanya. Dagdag pa ni Yun Hai na tuturuan niya si Joe Fan ng magandang asal. Ngunit habang hinihintay ang kanyang manugang, nagpasya si Joe Fan na turuan ang bata ng leksyon ngayon at sinipa niya ito. Tinanong naman agad ni Yun Chang si Joe Fan kung bakit parang bata ang inasal niya sa kanyang kapatid. Sinabi naman ni Joe Fan na ang kanyang kapatid ang unang nagsimula at dapat nilang ayusin ang pagpapalaki na ito. Dagdag pa ni Joe Fan na kung sa tingin nila ay hindi kanais-nais ang kanyang pinakita ay alisin na lang siya ng mga ito. Lumapit naman si Pang Tongling kay Joe Fan, at ito ay nagpahayag na kahit anong inis niya sa kanilang young master, amo pa rin niya ito, kaya hindi niya dapat sinipa ito. Ngunit walang pakialam namang si Joe Fan at sinabihan niya si Pang Tongling na tumahimik. Sa paglalakad sa paligid ng lungsod, narinig ni Joe Fan ang isa sa mga mamimili na nag-uusap tungkol sa peking bagay na ibinibenta nito. Humingi naman ng patunay ang nagbebenta sa kausap niya na peke ang kanyang jade. Tiniyak niya na puro ang jade na yun at kailangan niyang magsumikap para makuha lang ito. Sinabihan niya ang dalaga na wala itong alam kahit kaunti tungkol sa mga jade. Sumagot naman ang dalaga na tama siya, at talagang hindi niya naiintindihan ang mga ito, ngunit nakakita na siya ng totoong jade noon, kaya sigurado siyang peke ang ibinibenta nito. Natawa naman ang tindero at sinabing ang isang taong nakakita lang ng jade ng isang beses ay hindi makikilala ang peke sa orihinal. Kaya naman, tiniyak niya sa ibang mga mamimili na ang dalaga ay nagsasalita ng kasinungalingan. Ang dalaga naman ay ngumiti at kanyang sinabi ng mahinahon na siya ay may kakayahan na maaari niyang makilala ang isang peke sa tunay na bagay. Nagsimula namang mainis ang tindero at inutya niya ang dalaga na huwag itong manghimasok sa kanyang negosyo at umalis na ito. Bigla, si Joe Fan ay sumigaw ng malakas na peke ang jade ng merchant na ito, na siya namang ikinagulat ng dalawa. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na mayroon siyang paraan upang subukan at patunayan na peke ito. Ang dalawa ay naglakad papalapit sa tindero, at muling sinabi ni Joe Fan na siya ay mayroong alam na paraan para patunayan na peke ito. Mas lalong nagalit naman ang mukha ng tindero. At ito ay nagtanong kung saan ba si Joe Fan nanggaling at tinanong niya kung bakit sa tingin niya ay peke ang kanyang jade at kung paano niya ito papatunayan.
Ang matandang tindero ay sinigawan si Joe Fan at kanyang sinabi na walang kwenta daw ang pinagsasabi nito, dahil totoo ang lahat ng jade na binbenta niya. Tiningnan niya si Joe Fan at sinabihan niya ito na kung hindi siya naniniwala sa kanya ay nag-alok ito na suriin nila kung tunay ba o hindi ang jade na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si Joe Fan ay nagpahayag na ang nakikita nila sa mesa ay maaaring gawin ng sinuman sa mga taong naroroon, ito ay naglalaman ng kulay abo at sediment ng bato. Kung ipapahid nila ito sa buong jade, malalaman nila kaagad kung ito ay peke. Napilitang pumayag naman ang nagbebenta at ibinigay nito sa kay Joe Fan ang kanyang hawak na jade. Agad na inihagis ng nagbebenta ang kanyang jade sa tubig, at nang mapunta sa ilalim ang jade ay agad namang nagbago ang kulay nito. Nagulat naman ang nagbebenta sa nakikita niya, pati na rin ang ibang nanunood. Ang loob naman ng sisidlan ay tuluyang naging pula. Hiniling naman ni Joe Fan na huwag magulat ang mga ito dahil ang piraso ng jade na ito ay peke sa simula pa lang. Kaya nagsimula itong mawala ng kulay sa sandaling ito ay pumasok sa tubig. Si Joe Fan ay itinaas ang pulang jade at sinabihan niya ang nagbebenta na ngayon ay kailangan niyang aminin na hindi nagkamali ang dalaga sa kalidad ng kanyang produkto. Ang nagbebenta naman ay labis na nagalit, at ang dalagang babae naman ay nagpahayag na ang kanyang jade ay may halaga lamang ng 3 espiritual na bato. Isang maliit na bato naman ang biglang lumipad sa ulo ng nagbebenta. Tumalikod siya dahil dito at ito ay nagsimulang sumigaw at tinanong kung sino ang nang-ahas na gawin ito. Nagulat ang tindero nang makita niya na sa kanyang likuran ay isang grupo ng mga tao ang papalapit sa kanya, at ang mga ito ay humihingi ng kanilang pera dahil sila ay naloko. Habang kinukuyog ng mga tao, sumigaw naman ang nagbebenta at ito ay nangako na hahanapin niya si Joe Fan at tuturuan ito ng leksyon. Pinuri naman ng dalaga si Joe Fan dahil napatunayan nito na peke ang binibenta ng lalaki habang siya ay hindi alam kung paano ito patutunayan. Nagpahayag naman si Joe Fan na dahil na-experience na niya ito noon kaya may alam na siya dito. Nagtanong din si Joe Fan kung gusto bang bilhin ng dalaga ang spiritual stone na yon. Ngumiti naman ang dalaga at kanyang sinabi na gusto lamang niya ipaalam sa mga tao na peke ito. Pagkatapos ay tuluyang umalis ang dalaga. Nabanggit naman ni Pang Tongling na ang dalaga ay isang kakaibang babae. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang naisip na nakakalason ang mata ng babae, at sa kabutihang palad, mayroon siyang sapat na karanasan upang mapansin ang mga ito. Hiniling naman ni Joe Fan kay Pang Tongling na bumalik na ito sa motel at gusto niya ding manghiram sa kanya ng 10 spiritual stones dahil may bibilhin siyang mahalagang bagay. Wala nang nagawa si Pang Tongling at ibinigay niya na lang ito habang umiiyak. Si Joe Fan ay nagpatuloy sa kanyang paglibot, ngunit bigla niyang nakita ang nag-aabang sa kanya na tindero kanina. Napuno naman ng galit ang tindero nang makita niya si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay agad na nagpahayag na kanana pa niya hinahanap ang lalaki. Nainis naman ang tindero at ito ay nagpahayag na ang lakas naman ng loob ni Joe Fan na hanapin siya. Si Joe Fan ay ngumiti at kanyang sinabi na nandito siya para bilhin ang jade na binibenta ng tindero kanina sa halagang 10 spiritual stone. Lumiwanag naman ang mukha ng lalaki at sinabi kung alam na ni Joe Fan na peke ang jade na ito, bakit pa siya gagastos ng 10 spiritual stone para lang dito? Tumawa ang tindero at kanyang sinabi na ayon sa dalaga kanina ay may halaga lang ito ng 3 spiritual stone. Si Joe Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na kahit ito ay peke, magagamit pa rin niya ito. Si Joe Fan ay umarte at kanyang sinabi na baka maaari niyang mabente ito ng mas mataas. Napaisip naman ang tindero sa gustong gawin ni Joe Fan, ngunit ito ay biglang nagalit muli habang tinatanong si Joe Fan kung alam ba nito kung gaano kalaki ang nawala sa kanya dahil sa ginawa nito kanina. Dagdag pa ng tindero na ang 10 spiritual stone ay hindi kayang bayaran nito. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at ito ay nagtanong kung magkano ang gusto ng tindero. Tumawa ang tindero at kanyang sinabi na gusto niyang bayaran ito ni Joe Fan ng kanyang buhay. Agad naman lumabas ang mga tauhan ng tindero para palibutan si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay binigyan pa ng pagkakataon ng tindero at sinabihan niya ito na nandito siya para bumili. Tumawa naman ang tindero at ito ay nagpahayag na dahil sa winasak ni Joe Fan ang kanyang negosyo ay pagbabayaran ito ni Joe Fan ng kanyang buhay. Agad naman inutusan ng tindero ang kanyang tauhan na atakihin si Joe Fan. Bigla, ang mga kalaban ay napatigil nang mapansin nito ang kakaibang enerhiya na nagmumula kay Joe Fan. Si Joe Fan ay agad na nilapitan ng tindero at sinabihan niya ito na hindi siya qualified para patayin si Joe Fan. Ang mga kalaban naman ay nagsimulang mamatay ng mahigop ng itim na enerhiya ang mga buhay nila. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na naghahanap lang ng kamatayan ang mga ito.
Si Joe Fan ay bumalik sa motel na tinutuluyan nila at inutusan niya si Pang Tongling na bantayan nito ang kwarto. Si Joe Fan ay tiningnan ang jade na nakuha niya kanina at hinawakan niya ito. Bigla namang umilo ng itim na aura ang jade, at si Joe Fan naman ay nagulat dahil dito. Nagsimula namang mawasak ang kulay na bumabalot sa jade hanggang sa ito ay naging kulay pula. Si Joe Fan naman ay tumawa at kanyang nasabi na hindi nga mali ang kanyang hula, ang jade na ito ay isang fairy blood. Ang fairy blood ay isang rare stone, ang stone na ito ay nakaipon ng libong uri ng purong dugo at sumisipsip ng chi ng araw at buwan. Sa loob ng libu-libong taon lamang nabubuo ito. Ang yin at yang ay isang mahalagang bagay para sa magic cultivator at ito ay bihirang makita. Ayon din sa Nine Books Secret, ang isang fairy blood stone ay maaaring lumikha ng isang bloody baby, at kapag ang bloody baby ay ipinanganak, maaaring makapatay ito ng mga tao nang walang kahirap-hirap. Ang bloody baby ay maaari ding magamit ang holy blood ng mga practitioner, kahit ang kapangyarihan ng antas ng emperador ay hindi nang ahas na kalabanin ang mga taong gumagamit nito. Si Joe Fan ay agad na sinugatan ng kanyang kamay, at ang kanyang dugo ay pumasok sa loob ng bloodstone. Si Joe Fan ay naging seryoso, at kanyang nasabi na hindi niya inaasahan na magiging ganito kaswerte ang araw. Ang bloodstone ay nagsimula ng gumalaw, at si Joe Fan ay napapagod na dahil sa patuloy ng paghigop ng bloodstone ng kanyang dugo. Si Joe Fan ay nagpatuloy sa ginagawa niya at naisip niya na kung sino man ang manggahas na gustong gumawa ng bloody baby, dapat ang taong ito ay matatag dahil kung hindi ay ikakamatay niya ito. Si Joe Fan ay napansin din na nawala na siya ng madaming dugo. At siya ay nahihilo na rin. Tiningnan ni Joe Fan ang bloodstone at kanyang naiisip na ito lang ang pagkakataon na mayroon siya. At kung titigil siya ngayon, maaaring hindi na ito magpakita pa sa kanya muli. Bigla, si Joe Fan ay napasukan ng dugo, at siya ay tuluyang nanghina. Si Joe Fan ay napaisip na kung ipagpapatuloy niya ito, tiyak na manganganib ang kanyang buhay. Nagsimula nang lumabo ang mata ni Joe Fan, at siya ay napaisip kung ipagpapatuloy pa ba niya ito. Ngunit bigla niyang naalala ang pagtataksil sa kanya ng 7 emperors at ng kanyang nag-iisang tauhan. Si Joe Fan ay napuno ng galit at kanyang sinabi na hindi niya hahayaang panghinaan siya ng loob dahil lang dito. Si Joe Fan ay napuno ng determinasyon at naisip niya na siya ang Demon Emperor, ang pinakamalakas sa Holy Land. Si Joe Fan ay inilagay ang natitira niyang lakas sa Bloodstone at siya ay sumigaw na maghintay lang ang mga nagtaksil sa kanya dahil wawasakin niya ang mga ito. Ang Bloodstone naman ay biglang umilo, at napansin naman ito ni Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang Bloodstone at siya ay napuno ng kasiyahan dahil sa wakas ay natapos niya na rin ito. Si Joe Fan ay agad na ginamit ang kanyang teknik na Dohwa Heavenly Demon, at ang kanyang kamay ay napuno ng nag-uumapaw na enerhiya. Ang enerhiya na ito ay sumabog, at ito ay napunta sa katawan ni Joe Fan. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na matagumpay niyang nagawa ang bloody body na siyang konektado na sa katawan niya. Napansin din ni Joe Fan na ang bloody baby na ito ay mayroong sariling buhay. Si Joe Fan ay nagpahayag din na hindi niya inaasahan na madali lang palang gumawa ng bloody baby. Kaya ngayon na mayroon na siyang bloody baby, alam na niya ang martial arts na kanyang gagamitin. Lumipas ang gabi at si Joe Fan ay lumabas na sa kanyang silid. Sinabihan naman siya ni Pang Tongling na ang pamilya Kai ay pumunta dito at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng kanilang young niece. Nagtanong si Joe Fan kung nagbantay ba si Pang Tongling sa labas ng kanyang silid habang siya ay nasa loob nito ng 10 araw. Sinagot naman ito ni Pang Tongling ng oo dahil ayaw niyang may manggambala sa kanya. Nagpasalamat si Joe Fan sa ginawa ni Pang Tongling habang si Pang Tongling naman ay ngumiti at inaya na niya si Joe Fan na puntahan ang kanilang young niece at young master. Si Joe Fan naman ay nagtanong kung hindi ba nagtataka si Pang Tongling kung ano ang ginawa niya sa loob ng 10 araw. Sinagot naman ito ni Pang Tongling na hindi na niya ito aalamin pa at sinabi din niya kung gusto man itong sabihin ni Joe Fan ay alam niya namang ipapaalam niya ito sa kanya kung ready na siya. Ang dalawa ay nakarating na sa labas ng palasyo ng Kai family at ang mga ito ay namangha sa ganda ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man makalapit ang dalawa, agad naman silang hinarang ng mga nagbabantay sa pinto. Ang mga nagbabantay ay agad na nagtanong kung ano ang pagkakakilanlan ng dalawa at bakit sila nandito. Agad naman na nagpakilala si Pang Tongling bilang guardian ng Lu family at ipinakilala niya din si Joe Fan bilang housekeeper. Ipinaalam niya sa mga nagbabantay na nandito sila dahil ang kanilang young miss ay kasalukuyang bisita ng Kai family. Si Joe Fan naman ay nagtaka kung kailan pa siya naging household servant ng Lu family.
Si Pang Tongling naman ay agad na sinabihan si Zhou Fan na ang kanilang young miss ang nagbigay ng titulo na ito kay Zhou Fan habang ito ay nasa loob ng silid. Si Zhou Fan naman ay napaisip na hindi niya aakalain na ang Demon Magic Emperor na katulad niya ay magiging housekeeper lang ni isang maliit na pamilya. Ngunit ang pinagtataka ni Zhou Fan ay ang pagiging bastos na pagtrato sa kanila ng mga bantay. Ang mga nagbabantay naman ay nagpahayag na si Zhou Fan ang pangatlong tao na nagpakilala ngayong araw bilang miyembro ng Lu family kaya sa tingin nila ito ay mga peke. Si Pang Tongling naman ay nagalit sa pinagsasabi ng mga bantay ngunit mabilis naman siyang hinatak ni Zhou Fan palayo. Si Zhou Fan ay napaisip kung ganito sila tratuhin ng mga bantay, sigurado siya ito din ang pagtrato ng Kai family sa kanilang young miss, kaya sa tingin niya ang Kai family ay hindi na maituring na kaalyansa ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita na rin ng dalawa ang bahay na tinutuluyan ng kanilang young miss. Si Pang Tongling ay nagalit dahil ito ay kabastusan para sa kanila. Si Zhou Fan naman ay nainis din at nagpahayag na sa tingin niya ay hindi man lang itinuturing ng Kai family ang kanilang young miss bilang tao. Ang dalawa ay agad na nakita ang kanilang young master na nakaupo sa silid. Si Pang Tongling naman ay agad na humingi ng paumanhin dahil sila ay huli na ng nakarating. Si Zhou Fan ay agad na tinanong ang kanilang young master kung nasaan ang kapatid nito. Si Yun Hai naman ay agad na sinabi na ang kanyang kapatid ay nagpunta sa kanyang fiancé dahil ang pinuno ng Kai family ay kinansela na ang kasal ng dalawa. Si Zhou Fan naman ay napuno ng galit dahil pinagmumukha silang tanga ng Kai family. Agad naman na hinayla ni Zhou Fan ang kanilang young master at inutusan niya ito na ituro ang lokasyon ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, sa isang magandang hardin, si Yun Chang ay nasa gilid lamang habang nakikita niya ang kanyang fiancé na may kasamang ibang lalaki. Sinubukan ni Yun Chang tawagin ang atensyon ng kanyang fiancé, ngunit ito ay nagpahayag na dapat ay umalis na si Yun Chang dahil wala na ang kanilang kasal at may minamahal na siyang iba, at iyon ay si Yu Fai. Si Yu Fai naman ay tinawanan si Yun Chang at sinabihan niya ito na siya na ngayon ang mahal ni Xiao Ting kaya dapat nang umalis si Yun Chang. Si Yun Chang ay sumigaw at ito ay nagpahayag na hindi niya inaasahan na kinansela ng pamilya nila ang kasal kahit na ito ay napag-usapan na ng kanilang pamilya noon. Tiningnan ni Yun Chang si Xiao Ting at pinakiusapan niya ito na tulungan nila ang pamilya Lu. Tumalikod naman si Xiao Ting at sinabihan niya si Yun Chang na hindi na ito problema ng kanilang pamilya. Si Yun Chang naman ay halos maiyak na habang nagmamakaawa ito na tulungan sila ng Kai family alang-alang sa pinagsamahan ng pamilya nila. Si Yu Fai naman ay biglang nilapitan si Yun Chang at sinampal niya ito ng malakas. Sinigawan niya din ito na lumayo na kay Xiao Ting dahil siya na ang mahal nito. Pinaalahanan din ni Yu Fai si Yun Chang na kapag lumapit pa siya kay Xiao Ting ay papatayin niya ito. Ang virgin naman na si Yu Fai na walang sarling desisyon ay nagpahayag na kumalma lang si Yun Chang. Dahil sa kanyang puso siya lang ang nilalaman nito at wala nang iba. Si Yun Chang naman ay napaiyak na lang at ito ay napaisip kung ano na ang gagawin niya ngayon at umaasa siya na may tutulong sa kanya. Bigla namang dumating si Zhou Fan sa eksena at binigyan niya ng mabilis na sampal ng katotohanan ang dalawang igat. Napatanong naman ang dalawa kung sino ang sumampal sa kanila. Si Zhou Fan naman ay sumigaw na mga igat ang dalawang ito at tinanong niya ang mga ito kung bakit nila sinaktan ang kanyang young niece. Si Xiao Ting naman ay napaisip na sa tingin niya si Zhou Fan ay kaedad niya lamang ngunit ang bilis nito ay kakaiba. Napahawak si Xiao Ting sa mukha niya at naisip niya na siya at si Yu Fai ay masasabing henyo na sa kanilang pamilya ngunit hindi parent sila nakareact sa atake ni Zhou Fan. Ang malala pa ay hinayaan lang nila na sampilin sila ng katotohanan ng lalaking ito. Tiningnan ng mabuti ni Xiao Ting si Zhou Fan at siya ay napatanong kung gaano ito kalakas. Si Zhou Fan naman ay napansin ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang young miss at siya ay napatanong kung bakit na naman sumasakit ang puso niya tuwing nakikitang malungkot ang babaeng ito. Si Zhou Fan ay napuno ng galit ay siya ay nagpahayag na dahil ito sa buweset na heart magic. Si Zhou Fan ay naglakad papalapit sa kay Yun Chang at naisip niya na mukhang mas matatagalan pa siyang magsisilbi sa Luklan kapag nagpatuloy ang heart magic na ito. Pinahid ni Zhou Fan ang luha ng kanyang young miss at hinawakan niya ito para umalis na. Sumigaw naman si Yu Fai at pinigilan niya ang mga ito na umalis. Dagdag pa ni Yu Fai na sa tingin ba nila ay maaari lang silang umalis agad pagkatapos siyang sampalin ng katulong nito. Si Yun Chang naman ay tumalikod at ito ay nagtanong kung ano ang gusto ng dalawa na mangyari. Si Yu Fai naman ay naging mukhang demonyo at inutusan niya si Yun Chang na maglakad ito habang nakaluhod ng 3 beses, lalo na si Zhou Fan na siyang sumampal sa kanya. Si Yun Chang ay sumigaw na ang pinagagawa ni Yu Fai ay sobra na. Si Xiao Ting naman ay binatukan si Yun Chang na kapag hindi nila ginawa ito.
Sila ay hindi makakalabas ng buhay. Tumawa naman si Yufei at kanyang pinaalala si Yun Chang na hindi lang siya nag-iisa dito. Kaya kung ayaw niyang mamatay, pati ang kanyang kapatid ay dapat gawin na niya ito. Si Pang Tungling naman ay napuno ng galit at pinuna niya ang kayabangan ng dalawa. Si Yun Chang naman ay nagpahayag na luluhod na sila habang hawak ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, agad namang tumawa ang dalawang igat. Ngunit bigla, si Joe Fan ay nawala sa tabi ng magkapatid at ito ay biglang sumulpot sa harapan ng dalawa. Agad naman na hinawakan ni Joe Fan ang ulo ng dalawa at pinag-uuntog niya ito sa lupa ng malakas. Napasigaw naman sa galit si Yufei habang ang noo nito ay dumudugo. Tiningnan naman ni Joe Fan ang mga ito na parang basura kaya siya ay minura ni Yufei. Sumigaw si Yufei na kahit pa magmakaawa ang Lu family sa kanya ay hindi niya ito papatawarin. Bigla namang sinipa ni Joe Fan ang mukha ni Xiao Ting at ito ay tumilapon sa harap ni Yufei hanggang ang dalawa ay nagtagpo. Nagulat naman ang mga kasamahan ni Joe Fan dahil sa ginawa nito sa dalawa. Si Joe Fan ay naging seryoso at ito ay nagpahayag na hindi pa nila deserve ang kanyang pagluhod. Bigla namang napatalikod sila Yun Chang nang marinig nila ang sigaw ng isang lalaki. Lumabas naman ang isang matandang lalaki at ito ay nagtanong kung sino ang nanggugulo sa kanyang mansyon. Napuno naman ng kasiyahan si Xiao Ting nang dumating ang kanyang ama. Ang lalaking ito ay ang head ng Kai family. Si Joe Fan naman ay nagulat nang makita ang head ng pamilya na umapi sa kanilang young mates. Ipinaalam naman ni Xiao Ting sa kanyang ama na si Joe Fan ang nanggugulo sa kanila. Si Joe Fan ay tiningnan muli ang mukha ng pinuno at siya ay nagpahayag na 8-layer Fond Realm. Nagulat naman ang pinuno nang mapagtanto na nalaman ni Joe Fan ang lakas niya base lamang sa tingin. Ang head family ay namangha at pinuri ang matalas na mata ni Joe Fan at tinanong niya din kung sino ito. Si Joe Fan naman ay agad na nagpakilala na siya ang butler ng Lu family, Joe Fan. Ang head family ay naging seryoso at ito ay napaisip na hindi niya inaasahan na ang makukuhang butler ng nasirang pamilya ng Lu clan ay ganito kabata at kamisteryoso. Ang head family ay napapikit at naisip niya na ayaw niya sanang magkaroon ng kalaban na misteryoso ngunit dahil may malakas naman na puwersa na siyang sumusuporta sa kanya kaya hindi na niya kailangang matakot. Si Yufei naman ay nagmakaawa sa head family at pinakiusapan niya na parusahan nito ang pamilya Lu. Hinawakan naman ng head family ang ulo ni Yufei at sinabihan niya ito ng huwag mag-alala dahil nandito niya na siya. Ang head family ay naging seryoso at sinabi niya na naging mabait siya sa magkapatid ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang gagawin nila. Kaya binantaan niya ang mga ito na kapag hindi nila pagbabayaran ang panggugulong ito, ay hindi niya palalabasin ang mga ito ng buhay. Si Joe Fan naman ay kinutya ang sinabi ng head family dahil kahit babae ay pinapatulan nito. Si Joe Fan ay naglakad sa harapan at sinabihan niya ang head family na kung may pagbabantay itong gagawin, dapat ay sa kanya niya ito sabihin. Dagdag pa ni Joe Fan na dapat huwag ding umarte ang family head na naging mabait sila sa Lu family dahil sila mismo ang sum-iron ng marriage contract ng kanilang young mates. Tumawa naman ang head family at ito ay nagpahayag na kung alam na din naman pala ito ng Lu family ay hindi na siya aarte pa. Nagpahayag din ng head family na sa araw na ito ay ipapaliwanag niya sa kanila ang hawak niya ang buhay nila. Pero bilang family head ay bibigyan niya ng dalawang pagpipilian ang mga ito. Ito ay ang paglaban o hindi kaya ay kusa nilang patayin ang sarili nila. Si Pang Tungling naman ay sumigaw na ang lakas ng family head ay nasa 8-layer kaya kung lalaban sila ay ibig sabihin na din ito ay kamatayan. Si Yun Chang naman ay nakiusap na huwag niyang patayin ang kanyang bunsong kapatid dahil bata pa ito. Si Joe Fan naman ay ngumiti at ito ay sumigaw na kung ganun siya na ang unang aatake. Si Joe Fan ay nagpakawala ng isang palm attack, ngunit napansin naman ito agad ng family head kaya agad niya itong hinarang. Isang malakas naman na pagsabog ang naging resulta nito. Si Joe Fan ay napa-atres dahil sa lakas ng atake, habang ang family head naman ay nagpahayag na siya ay hindi nakagamit ng maayos ng kanyang chi kaya maswerte si Joe Fan na nakaigtas ito sa atake niya. Si Joe Fan naman ay tumawa at sinabi nito na hindi siya naniniwala sa swerte dahil siya ay naniniwala lamang sa lakas at ikinabahala naman ito ng family head, bigla napansin ng family head ang dugo sa mga kamay niya. Si Joe Fan ay inutusan ng family head na tingnan din ito ang kanyang anak. Nagsimula naman na samuka ng dugo ang anak ng family head, kaya ito ay napuno ng galit habang tinanong si Joe Fan kung ano ang ginawa niya. Si Joe Fan ay tumawa habang tinataas nito ang kanyang daliri. Sinabihan niya din ng family head na nais niya lang ipaalam sa kanya na kahit anong oras ay kaya niyang kunin ang buhay ng anak nito kaya dapat itong mag-ingat sa mga sinasabi niya.
Itinaas naman ng family head ang kamay niya at ito ay inutusan si Joe Fan na itigil na ito dahil naiintindihan na niya ang ibig ipahiwatig nito. Si Joe Fan ay tumawa at sila ay tumalikod para umalis. Bago tuluyang umalis nagbanta din si Joe Fan na kung hindi niya papansinin ang pagbabanta na ito ay papatayin niya ito sa susunod nilang pagkikita. Si Joe Fan ay tumawa habang ang family head naman ay wala nang nagawa dito. Nagtanong naman agad si Yu Fai kung papakawala na lang ba ng family head ang Lu family ng ganun na lang. Nagpahayag naman ng family head na noon ay ayaw niyang makisali sa gulo dahil siya ay tinatamad ngunit ngayon ay hindi na siya mananahimik lang. Tumalikod ang family head at ito ay nagpahayag na papatayin niya si Joe Fan dahil maaring maging malaking banta ito sa kanila sa hinaharap kung hahayaan lang nila itong lumaki. Kaya gagawa muna sila ng plano para dito. Nagpahayag naman si Yun Fai na kung natatakot na makipaglaban ang Kai family ngayon sa isang mahinang pamilya at mayabang na butler. Sisiguraduhin naman ni Yu Fai na matitikman ni Joe Fan ang kahihinatnan ng pagsampal nito sa kanyang mukha. Dagdag pa ni Yu Fai na malaman nila ang lakas ng isa sa mga 7 pamilya ng Imperial Family. Habang palabas sa lugar ng Kai family, si Joe Fan ay nagtanong kung alam ba ng kanilang young miss ang Seven Empire Family. Si Yun Chang naman ay nagulat nang marinig at napatanong kung paano nalaman ni Joe Fan ang Seven Empire Family. Nagtaka naman si Pang Tongling at si Yun Chai kung ano ito. Si Yun Chang naman ay napuno ng takot at sinabi niya na sa nakaraan ng pamilya nila ay malayo sa lungsod kaya wala silang kaalam-alam tungkol dito ngunit ayon sa nalalaman niya ang Seven Empire Family ay mga pamilya na dapat nilang iwasan kung makikita man nila ito. Dagdag pa niya na kahit na ang mga tauhan nito ay hindi nila maaring maging kalaban. Si Pang Tongling naman ay napaisip na ngayon niya lang nakita na ganito kaseryoso ang kanilang young miss, dahil kahit nakaharap nito ang number 1 family ng Feng City na Kai family ito ay kalmado peren ngunit kahit nabanggit lamang ang Seven Empire family na puno ito ng pangamba. Ipinaalala ni Yun Chang sa mga kasamahan niya na kahit ang Lu at Kai family ay malakas na sa lungsod na ito. Sila ay mga secular na pamilya lamang ngunit sa Empire ng Chanyu noong nabuo ito. Mayroong 7 minister na nakatanggap ng consent mula sa Empire Family at sa kalaunan ang mga minister na ito ay nagtayo ng kanilang pamilya na kayang makipagtagisan sa lakas ng Empire Family. Mayroon din ang mga ito ng sarili nilang teritoryo at kapangyarihan na mas mataas kumpara sa ibang mga normal na pamilya. Ang paglaban din sa 7 pamilya na ito ay nagkakahulugan na kinakalaban ng sinumana ng Empire. Si Yun Chang ay nagpahayag na ganoon kalakas at delikado ang 7 family ng kanilang imperyo. Dagdag pa ni Yun Chang na walang sino man ang makakapantay sa 7 family ng imperyo at alam na ito ng lahat. Nagtanong naman si Joe Fan kung kasama ba sa 7 pamilya ang Kai family. Nagulat naman si Yun Chang sa sinabi ni Joe Fan at ito ay napatanong kung bakit ito gustong malaman ni Joe Fan. Si Pang Tongling naman ay sinabihan si Joe Fan nang kung nag-aalala ito na ang babaeng sinampal niya ay party ng 7 family. Sigurado siya na pipigilan siya mismo ng kanilang young miss bago pa niya masampal ito kaya sa tingin niya ay hindi ito party ng 7 family. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at ipinaalam niya na ang Sun family ay maaaring kaugnay ng 7 families. Napatanong naman si Yun Chang kung bakit nasabi ito ni Joe Fan. Si Joe Fan ay naging seryoso at ibinahagi niya na narinig niya itong sinabi kanina ng babae na ipaparamdam niya sa kanila ang lakas ng 7 families ng imperyo. Ang tatlo ay nagulantang dahil sa sinabi ni Joe Fan at ang mga ito ay hindi makapaniwala na kinalaban nila ang isang miyembro ng 7 families. Si Yun Chang naman ay agad na hinawakan ang kamay ni Joe Fan at inutusan niya ito na aalis sila para humingi ng tawad sa pamilya Kai. Winasiwas naman ni Joe Fan ang kamay ni Yun Chang at sinabihan niya ito nang kung pupunta sila doon ay siguradong kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Napuno ng takot si Yun Chang ngunit ang tatlo ay nagulat nang marinig nilang tawagin ng kanilang young master si Joe Fan ng Brother Joe Fan. At ito ay nagtanong kung ano na ang gagawin nila ngayon. Si Joe Fan naman ay nagtaka sa pagtawag sa kanya ng batang ito dahil palagi na lang siya nitong tinatawag na slave dog noon. Nagyabang naman si Yun Chai at ipinaliwanag niya na ito ay isang call of honor dahil niligtas sila ni Joe Fan mula sa pamilya Kai. Sinabi din ni Yun Chai na sa ngayon ay ituturing niya na si Joe Fan bilang big brother niya at hindi na din siya tatutol pa kung gusto maging asawa ni Joe Fan ang kapatid niya. Napasigaw naman si Yun Chang na tumahimik ang kanyang kapatid at huwag itong magsalita ng walang kwentang bagay. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan bagkus tinanong niya si Yun Chang kung may pamilya ba dito sa Feng City na related sa 7 families. Agad naman na sinagot ito ni Yun Chang na meron at ito ang number 1 treasure house sa Feng City, ang Chenlong Pavilion. Nagpahayag naman si Joe Fan na kung ganun ay uuwi muna sila at kinabukasan ay pupunta sila sa Chenlong Pavilion.
Nagtanong naman si Yun Chang kung ano ang gagawin nila doon. Si Joe Fan ay tumawa at ito ay nagpahayag na pupunta sila doon para gumawa ng alyansa sa kanila. Kinabukasan gaya ng napagkasunduan, pumunta sila sa pavilion ng madaling araw. Iniisip ni Joe Fan na gaya ng inaasahan niya mula sa pamilya ng Imperial, maging ang kanilang mga bantay ay malalakas. Pinahinto sila ng isa sa mga bantay at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa pavilion. Hiniling sa kanila ni Joe Fan na ipaalam sa pinuno ng pavilion na gustong makipagkita sa kanya ng kanilang Mistress Yun Chang. Nagalit naman ang mga gwardya dahil ito ang unang beses nilang nakausap ang tao na tulad ni Joe Fan na hindi man lang tumitingin sa kanilang mata habang kinakausap sila nito. Tumawa ang bantay at ito ay nagpahayag na hindi pa nila narinig ang tungkol sa pamilya Luo. Sa makatuwid, wala silang nakitang dahilan para papasukin ang grupo ni Joe Fan, kaya sinimulan silang paalisin ng mga bantay. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at sinabihan niya ang mga bantay na tanungin muna nila ang kanilang amo dahil wala silang karapatan magdesisyon para sa kanya. Nagalit naman ang nagbabantay sa sinabi ni Joe Fan kaya ibinaba niya ang espada nito na siyang naglabas ng malakas na hangin. Nagtanong din ang bantay kung saan nakuha ni Joe Fan ang lakas ng loob na kausapin sila ng ganito. Si Joe Fan naman ay labis na nagagalit sa paraan ng kanilang pag-uugali at ito ay nagtanong kung ganito ba makitungo ang Qianlong Pavilion sa kanilang mga bisita. Bigla naman narinig ng mga bantay ang boses ng isang babae na sa kanilang likuran na pinapatigil ang kaguluhan. Napaluhod ang mga gwardya sa harap ng babae at sinabing nagpunta rito ang mga taong ito para manggulo. Ngunit napansin ni Pang Tongling at Joe Fan na ito ang parehong batang babae na nakilala nila sa palengke noong sinubukan niyang patunayan sa mga ngalakal ang tungkol sa pamemeke. Sinabi naman ng babae na narinig niya ang mga gwardya na nakikipag-usap sa mga bisita at hiniling sa kanila na maging malumanay sa mga taong pumupunta sa kanilang lugar dahil ang mga ito ay bisita. Nagsimulang ngumiti ang dalaga at sinabi kay Joe Fan na muli silang nagkita. Si Joe Fan naman ay ngumiti at naisip niya na napakagandang pagkakataon ito para sa kanila na ang babaeng ito ang lumabas. Si Joe Fan ay nagpahayag na sa hindi inaasahan, ang magandang dalaga pala ay nagmula sa Qianlong Pavilion. Agad naman na yumuko ang dalaga para magbigay galang at ito ay nagpakilala bilang si Long Nui. Dagdag pa niya na nandito siya upang magsagawa lamang ng ilang trabaho para sa pavilion. Nagpasya ding magtanong si Long Nui kung bakit naparito si Joe Fan. Nagpakilala naman si Joe Fan bilang butler ng Lu Clan at naparito siya dahil narinig niya na ang Qianlong Pavilion ay ang numero 1 treasure house ng Qianyu Empire, kaya naman, sinamahan niya ang kanilang young miss para magbenta dito. Agad namang kinilala ni Long Nui ang gustong gawin ni Joe Fan kaya sinabihan niya ito, na ang mga nais ibenta ng mga bisita nila ay susuriin niya muna ito. Hiniling din niya na sundan siya ng mga ito sa loob. Ang mga nagbabantay naman ay nagtataka kung kaibigan ba ng kanilang young miss si Joe Fan. Ngunit naisip nila na ang kanilang young miss ay hindi nakikipagkaibigan sa isang mahirap na lalaki, kaya maaring nagkataon lang ito. Tumawa ang mga bantay at kanilang napagdesisyonan na kung gayon ay tuturuan nila ng leksyon ang mga ito, lalo na ang mayabang na si Joe Fan. Pumasok ang mga ito sa isang silid, at hiniling ni Long Nui na ipakita ni Joe Fan ang kayamanan na nais nitong ibenta sa kanila dahil titingnan niya muna ito. Nakikita naman ni Joe Fan na ang dalaga ay tuso ngunit sa parehong oras ay napakatalino. Tiningnan ng mabuti ni Joe Fan ang dalaga at iniisip niya na ang tanging bagay na mahalaga ay ang pagpapasya sa isang diskarte sa isang negotiation strategy. Bagamat sa tingin niya ay elite ang babaeng ito, wala pa din ito kumpara sa kanya. Sinimulang suriin ng dalaga ang sining ng larawan na ibinigay ni Joe Fan at ito ay may napansin na kakaiba. Pabulong namang sinabihan ni Pang Tongling si Yun Chang na ito ang scroll na iginuhit ni Joe Fan sa kanyang sarili kahapon kaya nagtaka siya kung bakit mukhang seryoso ang babaeng ito sa pagtingin nito. Pagkatapos ng maikling inspection, tinanong ng dalaga kung magkano ang presyo na gusto ni Joe Fan para dito. Sinabi naman ni Joe Fan na si Long Nui ay isang tunay na dalubhasa. Kaya iminungkahi niya na siya na ang gumawa ng isang magandang offer dito. Sa kalmadong tingin, ang dalaga ay nag-alok ng 100,000 spirit stones na bayad para dito. Nagulat naman sina Pang Tongling at Yun Chang sa taas ng halaga na sinabi ni Long Nui, ngunit nanatiling kalmado naman si Joe Fan at hindi nagpakita ng anumang pagpapanggap. Si Joe Fan ay nagtatanong kung bakit 100 spiritual stone lang ang alok ng dalaga. Si Joe Fan ay naging seryoso at pinaalahanan niya ang dalaga na kung hindi ito mag-aalok ng tamang presyo ay hindi niya ibibenta ito sa kanila. Nagulat naman ang dalaga sa naging reaksyon ni Joe Fan. Si Joe Fan ay nagpahayag din na dahil hindi nagpapakita ng sinseridad ang dalaga ay hindi na niya lang ito ibibenta.
Nagpahayag naman si Long Nui na ang ipinakita nilang artifact ay isang disenyo lamang ng first level formation array kaya ang 100,000 spiritual stone ay sapat ng kabayaran para dito. Dagdag pa ng dalaga na ang array na ito ay iginuhit lamang ng kamay kaya sa tingin niya ay sapat na ang halaga ng inalok nito. Tumawa naman si Joe Fan at sinabihan niya ang dalaga na huwag itong magsinungaling sa kanya. Agad namang hiniling ni Joe Fan na ibalik na ng dalaga ang sketch ng formation nila. Nagbago naman ang isip ng dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na bibilhin niya ito ng 300,000. Si Joe Fan ay naging seryoso at sinabihan niya ang dalaga na mukhang hindi pa rin ito matapat sa halaga ng ibinibenta nila. Napamura ang dalaga dahil sa ugali na ipinapakita ni Joe Fan at ito ay napaisip na ang hawak niya nga ay naglalaman ng isang level 1 array formation, ngunit marami pa rin itong mga laman na imahe na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Kaya kahit na mawalan sila ng maraming pera ay dapat niyang makuha ito sa kay Joe Fan. Ang malala pa ay pinaghihinalaan siya ni Joe Fan at ayaw pa nitong pumayag sa alok niyang halaga. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi kausapin mismo ang amo ni Joe Fan at sinabihan niya ito na ang halaga lang ng formation na ito ay 300,000 lamang. Ipinaalam din ng dalaga na sa buong imperyo sila lang ang may kakayahan na makabili nito at hindi na nila makikita ang ganitong halaga saan man. Napansin naman ng dalaga ang kakaibang reaksyon ni Yun Chang kaya naisip na mukhang may pag-asa siya na mapapayag ang babae. Ipinangako naman ng dalaga na kung papayag si Yun Chang sa alok niya ay sisiguraduhin niya na magiging VIP ang pamilya ni Yun Chang sa kanilang Chenlong Pavilion at sila ay palaging magbubukas kung anuman ang tulong na kakailanganin nila. Nahikayat naman si Yun Chang nang marinig niya na magiging VIP sila ng isang malakas na pamilya, kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung maaari ba nila itong tanggapin. Pinatahimik naman ni Joe Fan ang kanilang young miss at ipinaalam niya sa kay Long Noi na siya ang butler ng Lu Clan kaya ibig sabihin nito na siya ang namamahala sa mga negosyo ng pamilya. Hiniling niya din sa dalaga na ibalik na ang larawan ng formation na ito sa kanya. Ibinalik naman ng dalaga ang hawak niyang formation array at sinabihan niya si Joe Fan na ang hiling nito ay hindi makatwiran. Nagpahayag ang dalaga na tunay ang reputasyon nila at sinisigurado niya sa kanya ang halaga ng formation array na ito ay 300,000 lamang. Napatawa naman si Joe Fan at sinabi niya na mukhang tinatakot sila ng dalaga. Nagsaad si Joe Fan na sa tingin niya ay walang kaalaman ng dalaga pagdating sa formation array na ito kaya hiniling niya na makausap ang Pavilion Master ng Chenlong kung nandito ito. Nagalit naman si Long Nui dahil sa sinabi ni Joe Fan na wala siyang kaalaman tungkol dito. Napuno ng pagkainis ang dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na huwag itong maging mayabang. Ngumiti naman si Joe Fan at ito ay nagpahayag na ayaw na niyang makipag-usap at hiniling niya na makausap ang master ng Chenling Pavilion. Mas lalong nainis naman ang dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na maghintay ito dito. Matapos ang ilang sandali, lumabas naman ang isang matandang lalaki kasama ang dalaga. Nagpahayag naman si Pang Tongling na ang lalaking ito ay ang master ng Chenlong Pavilion. Ito ay walang iba kung hindi si Shenyan Longjiu. Napaisip naman si Joe Fan na malakas ang matandang lalaki na ito kumpara sa head family ng Kai family. Sa katunayan ay hindi nga nakikita ni Joe Fan ang cultivation level nito. Agad naman na yumuko si Yun Chang at binati nito ang Pavilion Master. Nagtanong naman si Shen Yan kung si Joe Fan ba ang butler ng Lu family na agad namang kinumpirma ni Joe Fan ng oo. Umupo naman ang Pavilion Master at ito ay nagpahayag na ayon sa sinabi sa kanya, pinagdudahan daw ni Joe Fan ang kakayahan ni Long Niu. Sinagot naman ito ni Joe Fan na tama ang sinabi ng Pavilion Master. Tumawa naman si Shen Yan at sinabi niya na kahit hindi ganoon kagaling ang kanyang apprentice ay may kaalaman pa din ito sa mga bagay-bagay. Inilapit naman ni Joe Fan ang array formation na hawak niya at sinabihan niya si Shen Yan na siya na lang ang tumingin dito. Nagulat naman si Shen Yan na makita niya ang mga nakaguhit sa papel. Nagtanong naman si Long Niu sa kanyang uncle kung tama ba ang halaga na sinabi niya kanina. Nagkatinginan naman si Joe Fan at ang Pavilion Master habang sinasabi nito na hindi niya inaasahan ng Lu Clan na magtataglay ng ganitong klaseng kayamanan. Inalok niya din kay Joe Fan na babayaran niya ito ng 2 milyon. Nabigla naman si Pang Tongling dahil sa laki ng halaga. Kahit na si Long Niu ay nagpahayag din ng pagtutol ngunit pinigilan siya ni Shen Yan. Sinabi naman ni Joe Fan na sobrang mababa ang halagang ito. Nagpahayag naman si Shen Yan na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Joe Fan ngunit 2 milyon lang ang kaya niyang ibigay. Pumayag si Yun Chang na tanggapin ang alok ngunit mariing tinanggihan ni Joe Fan ang alok sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang kamay sa mesa. Nagpahayag si Joe Fan na kanselahin na lang ang transaksyon kung hindi ibibigay sa kanya ang mas mataas na presyo.
Ikinagalit naman ito ng Pavilion Master at inatake niya si Joe Fan gamit ang aura nito habang binabalaan niya si Joe Fan sa pagsasalita nito. Ngunit nanatiling kalmado si Joe Fan at ipinaliwanag na ang Chanlong Pavilion ay isang pamilyang negosyo sa loob ng imperyo. At ang kilos ng Pavilion Master ay makakasira sa reputasyon ng pamilya nila. Itinataguyod niya rin ang pangako sa Pavilion Master na hindi niya ibubunyag ang kanilang negosasyon sa sinuman dahil makakasama ito sa reputasyon ng Chanlong Pavilion. Tumawa na lang ang Pavilion Master dahil sa pagkamangha nito sa tapang ni Joe Fan. Nagulat naman ang iba dito, lalo na nang sabihin ni Shen Yan na ang pagbangon ng pamilya Lu ay hindi na magtatagal pa dahil kay Joe Fan. Ipinahayag rin ni Shen Yan na alam niyang hindi lang ito ang dahilan kung bakit nandito si Joe Fan kaya tinanong niya ito kung ano pa ang mga kondisyon nito. Nagpahayag naman si Joe Fan na ang magiging presyo ng formation array ay 10 milyon at pwede nilang bayaran ng 1 milyon ngayon at sa susunod na ang natitira. Nagbigay naman ng katiyakan si Shen Yan na tutulungan nila ang pamilya Lu hanggang sa mabayaran nila ang utang na ito. Bago umalis ay inutusan niya rin si Long Nui na ibigay nito ang paunang bayad na 1 milyon kay Joe Fan. Nang makaalis na sila Joe Fan, agad naman na nagtanong ang dalaga kung bakit pumayag ang Pavilion Master sa 10 milyon na presyo ng array na ito. Inilabas naman ulit ni Shen Yan ang array formation at inutusan niya ang dalaga na suriin itong mabuti ang mga nakasulat. Nagulat naman ang dalaga nang mapansin nito, na ang binili pala nila ay naglalaman ng isang ancient array formation. Kinumpirma naman ito ni Shen Yan at sinabi niya rin na ang array na ito ay matagal nang nawala sa kasaysayan ng kanilang imperyo at ito ay isang priceless na kayamanan. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kahalaga ang bagay na ito. Inutusan naman ni Shen Yan ang dalaga na maghanap ito ng 5 malalakas na tao para magprotekta sa Lu clan. Nagtaka naman ang dalaga kung bakit nila kailangang gawin ito. Nagpahayag naman si Shen Yan na ito ang paraan ng pagbayad nila sa natitirang halaga. Makalipas ang ilang araw, habang nagsasanay si Joe Fan sa loob ng kanyang silid. Tinawag naman siya ni Pang Tongling at iniulat nito na ang mga tauhan ng Sun family ay nandito na. Ngumiti naman si Joe Fan dahil sa wakas ay dumating na ang mga taong hinihintay niya. Si Joe Fan ay nagsimulang maglakad at inutusan niya si Pang Tonling na tawagin ang kanilang young master at young miss. Sa labas ng bahay ay walang tigil na sumisigaw na mana ang mga aso ng Sun family, lalo na ang nakakainis na si Yu Fai. Agad naman na nagtanong si Yun Chang kung ano ang ginagawa ng Sun family dito. Nainis naman si Yu Fai dahil nagpapanggap ang mga ito nang walang alam. Nagpahayag ito na hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Joe Fan at ng Lu family sa mukha niya noong nagkita sila sa Kai family. Kaya nandito sila ngayon para patayin ang mga ito. Naisip naman ni Yun Chang na hindi niya kailangang matakot dahil nandito si Joe Fan kaya agad niyang pinaalahanan ng babae na mag-ingat ito sa mga sinasabi niya. Mas lalong nainis naman dito si Yu Fai kaya agad itong aatake sana, ngunit pinigilan naman siya ng kasama nitong lalaki. Nagtaka naman si Yu Fai kung bakit siya pinigilan ng pinsan niya. Ang lalaking ito ay si Yakuan, sinabihan niya si Yun Chang na dapat ibigay nito si Joe Fan sa kanila at siya ay nangangako na hindi nila idadamay ang Lu clan sa galit na ito. Sumigaw naman ang pagkadismaya si Yu Fai dahil iba ito sa ipinangako ng kanyang pinsan. Pinatahimik naman ito agad ni Yakuan at ito ay nag-alok ng magandang relasyon sa kanilang pamilya at ng Lu clan kung gagawin ni Yun Chang ang sinasabi niya. Naging seryoso naman si Yun Chang at sinabi niya na ang kalaban ni Joe Fan ay kalaban rin ng pamilya nila dahil si Joe Fan ay party ng kanilang pamilya. Tumawa naman si Yakuan at sinabi niya na siya ay isang disciple ng Yuming Valley. Nagulat naman si Yun Chang dahil ang lalaki pala ay miyembro ng 7 family ng kanilang empire. Tumawa naman ang malakas si Yu Fai dahil mukhang natatakot na ngayon ang mga ito. Tiningnan naman ni Yun Chang si Joe Fan at tinanong niya kung ano na ang gagawin nila. Agad naman na nagpakilala si Joe Fan at tinanong niya ang lalaki kung nais ba nitong makipaglaban sa kanya. Agad naman na sumang-ayon si Yakuan at ito ay nagpahayag na tulad ng sinabi ng kanyang pinsan, si Joe Fan ay talagang mayabang kaya ikakahiya niya kung matatalo lang siya dito. Agad na umatake si Yakuan ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Joe Fan. Ngumiti naman si Yakuan dahil mukhang may ibubuga talaga ang mayabang na butler dahil naiwasan ito ang kanyang atake. Hindi naman nasindak si Joe Fan dito, bagkus ay mas nasiyahan pa ito. Pinagtaka naman ito ni Yakuan dahil mukhang hindi natatakot ang katulong sa kanya. Bigla namang nagulat si Yakuan nang sumulpot ng biglaan si Joe Fan sa harap niya. Nagtaka siya kung bakit sobrang bilis ni Joe Fan. Si Joe Fan naman ay nagsagawa ng isang palm strike habang si Yakuan naman ay wala nang nagawa kung hindi harangin ito ng biglaan.
Isang malakas na pagyanig naman ang naging resulta nito. At ang dalawa ay parehong tumilapon. Pinaalahanan naman ni Yufei ang pinsan niya na mag-ingat dahil ito rin ang parehong atake na ginamit ni Zhou Fan para sugatan ang head family ng Kai family. Nanginig naman ang kamay ni Yakuan at naisip niya na siya ay nasa mapanganib dahil hindi niya inakala na malakas pala ang butler ng Lu family. Napatanong rin si Yakuan kung isa bang demon cultivator si Zhou Fan. Ang demon cultivator ay isang martial artist na palaging ginagamit ang pinakamasamang paraan para lumakas. Kaya ang mga ito ay madalas na tawaging baliw ng ibang martial artist. Naging seryoso si Yakuan at naisip niya na kailangan niyang tapusin agad ang laban. Si Yakuan ay mabilis na umatake kay Zhou Fan at hindi naman ito naiwasan ni Zhou Fan dahil sa sobrang bilis. Tumawa si Yakuan dahil nasil na niya ang chi ng katawan ni Zhou Fan kaya hindi na ito makakagamit pa ng mga teknik. Napuno naman ng saya si Yufei at inutusan niya ang kanyang pinsan na patayin na ang mayabang na ito. Aatakihin na sana ni Yakuan si Zhou Fan. Ngunit bigla namang nagsagawa ng isang malakas na blood shadow palm technique si Zhou Fan. Tumilapo naman sa ere si Yakuan dahil dito. Nagtaka naman si Yakuan dahil kahit nasil na niya ang chi ni Zhou Fan ay nakagawa pa rin ito ng isang atake. Nagpakita naman si Yun Chai ng paghanga sa kanyang brother Zhou Fan dahil mukhang hindi man lang ito nasaktan sa atake kanina ni Yakuan. Bigla, si Zhou Fan ay bumagsak sa lupa at napahawak ito sa dibdib. Tumawa naman si Yakuan dahil ang nangyayari kay Zhou Fan ay epekto ito ng paggamit niya ng kanyang martial arts kahit nasil na ang chi nito. Si Yakuan ay naging seryoso at ito ay nagpahayag na ito na ang tamang oras para patayin si Zhou Fan, kaya agad naman itong umatake. Sinubukan namang harangin ni Yun Chang si Yakuan ngunit walang kahirap-hirap lang itong umiwas sa kanya. Inatake rin ni Yakuan si Pang Tongling para ito ay hindi makatulong. Nang papatayin na ni Yakuan si Zhou Fan, ay agad naman na pinigilan ito ng isang lalaki. Ito ay si Long Jia, ang nakakatandang kapatid ni Long Nie at miyembro ng Qianlong Pavilion. Nagtaka naman si Yufei kung bakit ito nandito. Nagpahayag naman si Long Jia na itigil na ni Yakuan ang pagpatay nito sa mga tao. Hindi naman ito nagustuhan ni Yakuan at binalaan niya si Long Jia na huwag manggialam. Ipinaalam naman ni Long Jia na nandito siya dahil sa utos ng kanyang Uncle Jiu na protektahan ang Lu family. Kaya hindi niya maaring hayaan si Yakuan na patayin na lang ang pamilyang ito. Ikinagulat naman ito ni Yakuan dahil hindi niya inaasahan na ang isa sa 7 Imperial Family ay pinuprotektahan ng walang kwentang pamilya na ito. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si Yakuan at pinaalahanan niya si Long Jia na magkapareho lang ang kanilang lakas. Sinagot naman ito ni Long Jia na sa mga sugat na natamo ni Yakuan ay hindi ito mananalo sa kanya. Dagdag pa ni Long Jia na kapag naglaban sila ngayon dito, ito ay magiging laban hanggang kamatayan. Kaya tinanong niya si Yakuan kung makakaya ba niya ang magiging kahihinatnan nito. Nainis naman si Yakuan dahil kahit magkakaroon rin naman ng digmaan ang kanilang Yangning Valley sa Qianlong Pavilion, ngunit hindi niya maaring masira ang plano na ito. Bigla namang inatake ni Zhou Fan si Yuokan sa likod na siyang ikinagulat ng lahat. Tumawa naman si Zhou Fan at pinaalahanan niya si Yakuan na kapag nakikipaglaban ito sa isang devil cultivator dapat huwag itong mag-alinlangan dahil ikakamatay niya ito. Napuno naman ng galit si Yakuan at ito ay nagtaka kung bakit nakakagalaw pa rin si Zhou Fan. Naisip rin niya na mukhang nautusan ng demonyong ito. Nanginig naman sa pagkagulat si Long Jia dahil sa ginawa ni Zhou Fan, napansin rin niya na humihingi ng tulong si Yakuan. Ngunit hindi na niya ito nailigtas dahil sa tuluyang pinatay ito ni Zhou Fan. Nagulat naman si Yufei sa nangyari sa kanyang pinsan at ito ay biglang nawala ng malay. Tinawag naman ni Zhou Fan ang atensyon ni Long Jia at pinasalamatan niya ang pagprotekta ng Qianlong Pavilion sa kanila ngunit magmula ngayon ay hindi na nila kakailanganin ito. Hindi naman nakareact si Long Jia dahil alam niyang nauto sila ni Zhou Fan. Makalipas ng ilang sandali, si Uncle Jia ay nagalit naman nang malaman ang nangyari. Naisip niya na ang lahat ng ito ay plano na ni Zhou Fan para pag-awayin ang Yuming Valley at ang Qianlong Pavilion. Sa simula pa lang ng pagbenta nito sa kanilang ng formation array hanggang sa paghingi nito ng proteksyon ay ito na ang pakay na gawin ni Zhou Fan sa kanila. Ang malala lang dahil wala na silang magagawa kung hindi patuloy na tulungan ang Lu family dahil masisira naman ang reputasyon nito kung titigil silang gawin ito. Sa huli hindi inakala ni Uncle Jia na si Zhou Fan pala ang pinakamapanganib na tao na nakilala niya sa Feng City. Habang nasa kwarto niya, naisip ni Zhou Fan na siya ay mahina pa. Dahil kahit isang mahinang martial artist lang ang nakalaban niya ay nahirapan pa rin siya.
Kaya naisip niya na kailangan niyang maging mas malakas pa, dahil ang magiging mga kalaban niya sa hinaharap ay ang Seven Family ng imperyo. Kaya upang maprotektahan ang Lu Clan kailangan niyang mas palakasin ang kanyang sarili sa maikling panahon. Kaya agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang demonic baby. Kasabay rin ito, biglang lumabas ang dugo sa bibig ng anak ng Kai family na siyang nakalaban ni Zhou Fan noon. Ito ay bumagsak sa sahig at isang pula na kapangyarihan ang lumabas dito. Ito ay ang demonic baby ni Zhou Fan, nagdesisyon rin siya na huwag munang patayin ang lalaking ito upang masaksihan niya ang pagkasira ng Kai family. Si Zhou Fan ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa teritoryo ng Kai family gamit ang kanyang demonic baby. Pinatay rin niya ang lahat ng mga bantay na kanyang nakikita hanggang sa umabot ang bilang nito sa 50. Naisip rin ni Zhou Fan na hindi pa gumagaling ang sugat niyang natamo sa laban nila Yuquan kaya gagawin niyang pataba ang mga bantay sa pamilya na ito. Ngunit bago pa man makalayo si Zhou Fan ay nalaman rin ni Zhou Fan na ang taong nandito pala ay ang elder ng Yangming Valley na sina Elder Jane at si Sun Jiezo ng family head ng Sun family. Nandito ang mga ito dahil ang kanilang disciple na si Yuquan ay pinatay ng Qianlong Pavilion. Hindi rin naniniwala si Elder Jane na magagawa itong gawin ng Lu Clan lamang. At kung babasihan ang walang tigil na pag-aaway ng Qianlong Pavilion at Yangming Valley sa mga nagdaang taon. Tiyak na niya na inutos ng Qianlong Pavilion sa Lu Clan ang pagpatay sa kanilang disciple. Natuwa naman si Zhou Fan dahil mukhang mas magiging malaki pa ang away na ito. Narinig rin ni Zhou Fan na may paparating na digmaan sa pagitan ng dalawang imperial family at nandito si Elder Jane upang pangunahan ito. Inutos rin ni Elder Jane na ang Kai family na ang lalaban sa Lu family ng direkta, upang malaman nila ang magiging reaksyon ng Qianlong Pavilion. Nag-alangan naman ang family head ng Kai family at sinisi niya si Sun Jiezo dahil masasangkot ang kanilang pamilya sa away ng dalawang imperial family. Kaya siya ay nagdahilan na hawak ni Zhou Fan ang buhay ng anak niya kaya hindi niya maaring galitin ito. Kaya iminungkahi niya na ang Sun family na lang ang gumawa nito. Hindi naman sumang-ayon dito ang head ng Sun family, ngunit hindi na siya nakapagsalita ng patahimikin silang dalawa ni Elder Jane. Nagpahayag rin si Elder Jane na hindi na niya hihingi ng tulong ng mga ito, at tinanong rin niya si Kai Rong kung nahanda na ba niya ang kanilang spiritual martial arts book. Agad naman ito na ibinigay ni Kai Rong sa kanya. Kapalit nito ay ibinigay rin ni Elder Jane ang isang medium-level flame finger spiritual martial arts sa kanya. Nagtaka naman si Zhou Fan kung bakit pinalitan ng Elder Jane na ito ang isang mahinang martial arts ng isang malakas na martial arts. Nagtanong naman ang head ng Sun family kung sino ang ipapadala ni Elder Jane upang kalabanin ang Lu Clan. Nagpahayag si Elder Jane na ang taong kakalaban sa kanila ay isa ring disciple ng Yuming Valley. At ang taong ito ay matagal na nilang itinanim sa pamilya ng Mountain of the Black Wind. Bigla namang nagulat si Zhou Fan nang marinig ito, dahil ito ang pamilya na umatake sa kanila. Bigla namang inatake ni Elder Jane ang itaas ng silid nang maramdaman niya ang presensya ng demonic baby ni Zhou Fan. Hinabol niya rin ito habang tumatakas, ngunit ito ay biglang napatigil nang mapansin niya ang pagliwanag ng mga bantay. Isang malakas na pagsabog naman ang naging resulta nito. Dumating rin ang dalawang family head at kanilang tinanong kung ano ang bagay na yon. Ngunit kahit si Elder Jane ay hindi alam kung ano ito. Sa hula rin niya ang bagay na yon ay nagmula sa isang devil cultivator. Sa kabilang banda, agad naman na bumalik ang demonic baby ni Zhou Fan sa kanya. Natuwa si Zhou Fan dahil hindi namatay ang kanyang demonic baby, lalo pat ito ay konektado sa kanyang katawan. Kaya kung mamatay man ito, ikakamatay rin ito ni Zhou Fan. Napansin rin ni Zhou Fan na lumakas ang kanyang martial arts dahil sa mga nahigop niya. Ngunit dahil alam niyang may paparating na kalaban mula sa Mountain of Black Wind. Nagdesisyon si Zhou Fan na palakasin ang kanyang sarili gamit ang mga nahigop niyang kapangyarihan. Dahil dito ay mas naging matatag pa ang katawan ni Zhou Fan. Dahil rin sa ginawa niya, magiging doble na ang paglakas niya tuwing siya ay magsasanay o hihigop ng mga kaluluwa. Kaya siya ay mas lalong nasasabik sa pagpunta ng mga magiging pataba niya. Kinabukasan, agad na bumalik si Zhou Fan sa Qianlong Pavilion, pero ngayon ay ginagalang na siya ng mga bantay. Kaya siniti niya ang mga ito dahil kamakailan lang ay walang respeto ito sa kanya. Humingi naman ng tawad ang mga bantay at sinabi nila na dahil si Zhou Fan ay isang VIP guest ay ituturing nila itong panauhin. Hindi naman pinansin ni Zhou Fan ang mga ito at siya ay pumasok na sa loob. Nakasalubong rin nila si Long Nui papasok, ngunit ito ay biglang tumalikod nang makita sila. Kaya nagtaka si Pang Tongling kung may nagawa ba silang mali.
Nagpahayag naman si Joe Fan na hindi pala maganda ang pagtrato ng Shenlong Pavilion sa kanilang bisita. Galit naman na nagpahayag si Long Nui na hindi sila bisita ng Shenlong Pavilion. Nang marinig ito ay natawa naman si Joe Fan at kanyang nasabi na talagang walang kaalam-alam ang babae sa tunay na mundo. Agad naman na nagalit si Long Nui dahil dito. Nagpahayag si Joe Fan na ang mundo nila ay puno ng mga tuso, kaya pinayuhan niya ito na matuto ito katulad ng kanyang brother Long Ji. Dahil sa nalaman na niya agad na plano niya sa simula pa lang ang pagpatay sa disciple ng Yuming Valley. Kaya ito ay tahimik na lang na umalis. Pinayuhan rin ni Joe Fan ang dalaga na ang emosyon ay hindi nakakatulong pagdating sa laban kaya dapat niya itong kalimutan. Napatigil naman ang dalawa nang dumating si Master Jiu upang batiin si Joe Fan. Nagtaka naman si Long Ji dahil kahapon lamang ay matindi ang pinasala ni Joe Fan ngunit ito ay wala na. Nagpatanong naman si Master Jiu kung ano ang nais ni Joe Fan kaya ito nandito. Nagpahayag naman si Joe Fan na nais niyang makakuha ng isang magandang lugar na matutuluyan ng kanilang clan, kaya tinanong niya ito kung may rekomendasyon ba ito. Nagtanong naman si Master Jiu kung ano ang rason kung bakit niya tutulungan si Joe Fan. Nagpahayag naman si Joe Fan na simple lang ang rason, may utang sila sa kanya at mas magiging madali para sa kanila na subaybayan ang mga galaw nila. Nagulat naman si Master Jiu nang marinig ito, at naisip niya rin na mukhang hindi nga normal ang butler na ito. Dahil sa tingin niya ay marunong itong magbasa ng iniisip ng iba. Natanggap niya rin na kahit siya ay 100 taon nang nabubuhay sa mundong ito, ngayon lamang siya napaglaruan ng isang batang katulad nito. Nang mapansin ni Joe Fan ang hindi magandang reaksyon ni Master Jiu, agad naman niyang sinabi na bibigyan niya ang mga ito ng isang importanteng impormasyon kapalit ng tulong nila. Sinigurado rin ni Joe Fan na ang impormasyon na ito ay hindi pa nila alam. Nagpahayag naman si Master Jiu na nais niya munang marinig ang impormasyon na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na may plano na ang Yuming Valley na atakihin sila sa mga darating na araw. Nagulat naman si Master Jiu dito at kahit na ang magkapatid ay hindi naniwala dahil sinusubaybayan nila ang galaw ng Yuming Valley ngunit wala silang nalaman na ganito. Hiningan rin nila ng ebidensya si Joe Fan ngunit sinabi niya na siya ay walang ebidensya. Ang alam niya lang ay isang elder ng Yuming Valley ang nandito at ang pangalan nito ay si Elder Jane. Bigla naman na naglabas si Master Jiu ng kanyang aura na siyang pumilibot sa paligid. Dahil sa ginawa niya ay napatanong naman si Joe Fan kung ano ang relasyon niya sa Elder Jane na ito. Ipinaalam naman ni Long Ji na ito ay ang mortal na kaaway ng kanilang uncle at ito rin ang nagwasak ng kaliwang mata niya. Humingi naman ng pasensya si Joe Fan nang marinig ito. Nagpahayag naman si Master Jiu na pinagkakatiwalaan niya ang sinabi ni Joe Fan, at ibinigay niya rin dito ang bakanting lugar sa loob ng teritoryo nila. Nagpasalamat naman si Joe Fan at ito ay umalis na. Ngunit bago pa man makalabas sila Joe Fan, tinanong naman ni Master Jiu kung saan niya nakita ang Elder Jane na ito. Sinagot naman ito ni Joe Fan na una niya itong nakita sa bahay ng Kai family, ngunit maaring namamalagi na ito sa Sun family. Agad naman na inutusan ni Master Jiu si Long Ji na magpadala ito ng sulat sa kanilang main family na magpadala ito ng mga elders dahil ayaw niyang makalabas pa ng lungsod si Jane ng buhay. Kaya sisiguraduhin niya na pagbabayaran nito ang ginawa niya sa kanyang mata noon. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang mga mandirigma na itinalaga ng Shenlong Pavilion upang bantayan ang Lu family. Nakarating na rin sila Joe Fan sa lugar kung saan sila mamamalagi, kaya ang mga ito ay napuno ng kasiyahan. Tinanong rin ni Joe Fan kung nais ba ni Pang Tongling na maging head ng kanilang mga bantay. Ngunit tinanggihan niya ito dahil ang mga ito ay mas malakas pa sa kanya. Nagpahayag naman si Joe Fan na huwag niya itong alahanan, dahil darating ang araw na siya ang magiging head guard ng kanilang Lu clan. Narinig naman ni Long Nui ang sinabi ni Joe Fan, kaya sinabi niya na ito ay kasinungalingan lamang. Dahil kung babasihan ang potensyal ni Pang Tongling, ang pinakamataas na maabot niya ay 6th layer lamang. Kaya nang mamaliit na sinabi ni Long Nui, na sila ay huwag sanang mangarap na magiging malaki ang clan nila sa hinaharap. Seryoso namang sinabi ni Joe Fan na huwag niyang maliitin ang kakayahan ng kanilang clan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Long Nui at kanyang sinabi na ang malalaking pamilya sa kanilang imperyo ay nabuo dahil sa 1,000 taon na pundasyon. Na hindi kailanman man magagawa ng Lu clan. Dagdag pa ni Long Nui na huwag isipin ni Joe Fan na magiging malaking pamilya sila dahil lang tinutulungan sila ng kanilang Shenlong Pavilion. Sinabi rin niya na sila ay bato lamang sa isang malaking dagat. Natawa naman si Joe Fan sa pinagsasabi ng dalaga. Kaya upang patunayan ang kakayahan ng kanilang clan, siya ay mabilis na umakyat sa itaas ng gusali.
Nagalit naman si Long Nui sa biglaang pag-akyat ni Joe Fan kaya agad niyang inutusan na bumaba ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, bagkus sinabi niya ang kasalukuyang level 3 defensive formation na nakalagay sa buong lugar. Nagulat naman ang dalawa dahil ang formation na ito ay ang ginawa ng kanilang Uncle Gio, kaya nagtaka sila kung paano ito nalaman ni Joe Fan. Sing-iba to ang mga lingshi sa paligid ng lugar. Hanggang sa bumaon ang mga ito sa lupa. Agad rin na bumaba si Joe Fan at agad rin siyang tinanong ni Long Nui kung ano ang ginawa niya. Hindi naman ito sinagot ni Joe Fan. Sa halip ay agad niyang ginamit ang formation na ginawa niya. Isang gintong dragon naman ang lumabas sa formation na ito, hanggang sa nasundan pa ito ng ilang pang mga dragon. Samantala, nagambala naman si Elder Jay nang maramdaman niya ang nag-activate na formation. Kaya siya ay napaisip kung si Gio ba ang gumawa nito. Ngunit napagtanto rin niya na imposible ito dahil walang kakayahan ang matanda na yon. Kahit si Master Gio ay nagulat rin kung bakit nag-activate ang panlong array na ginawa niya, ngunit siya ay biglang napatigil nang napagtanto niya na hindi ito sa kanya. Dahil mas malakas ang formation array na ito. Samantala, patuloy naman na pinalakas ni Joe Fan ang array. Hanggang sa naging isang malakas na barrier ang mga dragon na ito na pumilibot sa buong lugar. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung ano ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, bagkus ay lumapit siya sa kanilang young mace, at kanyang sinabi na mahina ang unang array na nakalagay sa lugar na ito. Kaya ginamit niya ang kanilang lingshi at itinaas niya sa level 5 pang long array ang formation dito. Nagulat ulit ang dalawa nang marinig na ang formation na ito ay isang level 5 formation array. Hindi sila makapaniwala na magagawa ito ni Joe Fan dahil nabibilang lang sa kamay ang mga taong may kakayahan sa ganito kataas na formation array ang makikita sa kanilang imperyo. Kaya kung totoo man na isa itong level 5 array, ibig sabihin lamang nito na isang henyo ang Joe Fan na ito. Pagkatapos nito ay agad naman na pumasok sa loob si Joe Fan sa bahay dahil napatunayan na nila ang kanilang kakayahan. Bigla namang dumating si Master Gio at agad niyang tinanong ang dalawa kung sino ang gumawa ng array na nakita niya. Agad naman na inulat ni Long Jia na si Joe Fan ang may gawa nito. Kahit si Master Gio ay nagulat dahil inabot siya ng ilang taon upang matutunan lamang ang isang level 3 formation array. Kaya hindi niya inaasahan na ang isang batang butler na nagmula sa isang hindi kilalang pamilya ay mas magaling sa kanya. Kaya agad na inutusan ni Master Gio ang dalawa na nais niyang makausap ang butler na ito. Matapos nito ay agad na nagtipon ang lahat. Nagtaka rin ang dalawa dahil ito ang unang beses na nakita nila na nagbigay galang ang kanilang Uncle Gio sa hindi kilalang pamilya. Mayabang naman na sinabi ni Joe Fan kung ano ang kailangan ng kanyang brother Gio. Agad naman na sinabi ni Master Gio na ang kanyang kakayahan na gumawa ng isang level 5 formation array ay nakakamangha. Kaya inalok niya ito na sumali sa kanilang Qianlong Pavilion. Ipinangako rin niya na kung sasali si Joe Fan sa kanila ay bibigyan niya ito ng titulo bilang isang Great Elder. Ito ay isang posisyon na kahit ang kanilang family head ay magbibigay galang sa kanya. Nagulat naman ang dalawa dahil sa inalok ng kanilang Uncle Gio kay Joe Fan. Naisip rin nila na ito ang pinakamataas na posisyon sa kanilang pamilya kaya hindi nila inakala na iaalok ito sa isang walang karanasan na bata lamang. Napangiti naman si Joe Fan dahil ang lahat ay umaayon sa plano niya. Kaya nang makita ito ni Master Gio ay tinanong niya ito kung ano ang magiging desisyon niya. Nagpahayag naman si Joe Fan na mayroon siyang mga kondisyon bago niya tanggapin ito. Gusto niyang pagsilbihan siya araw-araw ni Long Nui bilang alipin niya. Dahil dito ay nagalit naman si Long Nui sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Joe Fan na siya ay nagbibiro lamang. Sinabi niya rin na ang gusto niya lang ay ang mamuhay ang kanyang young miss at young master ng payapa. Nang marinig ito ay napagtanto naman agad ni Master Gio ang nais ni Joe Fan. Gusto niyang makipag-alyansa ang Qianlong sa Lu Clan. Kaya agad na pumayag rito si Master Gio. Sinabi niya rin na mula ngayon ay magiging Great Elder na ng Qianlong Pavilion si Joe Fan. Kaya ngayon ay ipapaalam na niya ito sa kanilang main family, upang makapunta na si Joe Fan doon. Bigla namang nagpahayag si Joe Fan na hindi pa siya sumang-ayon na maging Great Elder ng pamilya na ito. Kaya nagalit si Master Gio dahil mukhang niloloko lang siya nito. Ipinaliwanag naman ni Joe Fan na ang kanyang isipan ay nagbago na dahil sa nangyari kanina. Dahil sa sinabi ni Long Nui sa kakayahan ng kanilang pamilya at sa pangmamaliit nito. Kaya ipinangako ni Joe Fan na sa loob lamang ng 10 taon, gagawin niyang isang malakas na pamilya ang Lu Clan na kakatakutan ng 7 family ng imperyo. Kaya dapat nila itong tandaan at pagkatapos ay umalis na si Joe Fan.
Nagtanong naman agad si Master Jiu sa dalawa kung ano ang sinabi nila kay Joe Fan kanina. Agad naman na sinabi ni Long Jia ang nangyari. Nang malaman ito, nagpahayag si Master Jiu na dapat ay erase pito nila ang isang tao. Kaya sa tingin niya ay naiintindihan na niya ang galit ni Joe Fan sa kanya. Nagpahayag naman si Long Jia na sa tingin niya ay hindi magagawa ni Joe Fan ang huli niyang sinabi na maging malakas sa Seven Family ng Imperyo. Nagpahayag naman si Master Jiu na ang kakayahan ni Joe Fan sa Formation Array ay sapat na upang pataasin ang estado ng Lu Clan sa Imperyo. Kahit na hindi man ito maging kasing lakas ng Seven Family. Kaya sa tingin niya ang kanilang ipinakita kay Joe Fan ay malaking kawalan sa kanilang pamilya. Habang palabas ng Qianlong Pavilion, si Joe Fan ay naiinis pa rin sa pangmamaliit ni Long Nui sa kanya. Kaya siya ay mas naging determinado pa na palakasin ang kanilang pamilya upang wasakin sa hinaharap ang Seven Families na ito. Dahil siya ang Demon Magic Emperor at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay agad naman na tinanong ng kanyang young miss kung ano ang pinag-usapan nila ni Master Jiu. Ipinaalam ni Joe Fan ang inalok sa kanya ni Master Jiu ngunit sinabi rin niya na hindi niya ito tinanggap. Na siyang ikinagulat ng lahat. Sinabi rin niya sa lahat na bilang butler ng Lu Clan, ipinapangako niya na magiging mas malakas pa ang kanilang Lu Clan sa Qianlong Pavilion sa loob ng 10 taon. Kaya dapat nila itong tandaan. Pagkatapos nito ay muli namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby upang muling tingnan ang Kai family. Ngunit agad niyang napagtanto na wala na ang mga tao dito. Ngunit bago pa man siya sumuko sa paglilibot ay napansin niya ang isang babae na papunta sa teritoryo ng Qianlong Pavilion. Kaya agad itong sinundan ni Joe Fan. Binati naman ng isang babae ang sinusundan ni Joe Fan at ito ay agad na humingi ng papel. Agad niya rin na ipininta ang structure ng buong Qianlong Pavilion. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang iba niyang kasamahan dahil base sa mga bantay na nakatalaga sa bawat sulok ay mukhang ikakamatay nila ang pagpasok dito. Agad naman na sinabi ng babae na huwag silang mag-alala dahil ang Yuming Valley ang magiging pain upang sila ay makapasok sa loob. Kaya ang kanilang magiging focus ay ang pagpatay sa lahat ng miyembro ng Lu Clan at ang paghuli kay Yun Xiang. Nagtaka naman si Joe Fan sa gustong gawin ng mga taong ito sa kanyang young miss. Ngunit muli naman na nagpahayag ng pangamba ang kanyang tauhan dahil hindi nila alam kung ano ang totoong relasyon ng kanyang kapatid sa Yuming Valley. Dagdag pa niya na kahit tinutulungan sila ngayon ng Yuming Valley, hindi pa rin nila alam kung magbibigay ito ng tulong sa oras na habulin sila ng Qianlong Pavilion kung matapos man ang kanilang misyon. Nagalit naman ang kanilang young miss dahil dito at pinagalitan niya ang mga ito. Sinabi rin niya na ang lahat ng ito ay ginagawa nila upang magamot ang kanilang master. Kaya agad niyang inutusan ng lahat na maghanda na sa kanilang plano. Natuwa naman si Joe Fan nang makita ito at dahil mukhang ang babae na ito ang leader ng mga kalaban. Kaya naisip niya na bisitahin ito. Samantala pinuri naman ng kanyang tauhan ang babae dahil sa ipinakita nitong leadership sa mga tauhan nila. Ngunit ang dalawa ay biglang napatigil nang dumating si Joe Fan. Agad naman na tinanong ng babae kung sino ito, ngunit hindi naman ito sinagot ni Joe Fan. Sinabi rin niya na nandito siya upang kunin ang babae. Dahil siya ay may mga katanungan. Bigla namang natakot ang dalawa, habang si Joe Fan naman ay nagpakilala bilang ang butler ng Lu Clan. Nagulat naman ang babae nang marinig ito, kaya agad siyang umatake upang patayin si Joe Fan. Ang kanyang demonic baby upang makontrol ang katawan ng babae. Dahil dito ay napatigil ang babae at ito ay hindi makagalaw. Agad rin niya na kinuha ang babae upang dalhin sa kanilang clan at pati na rin ang tauhan nito. Pagkatapos ay nagtungo na si Joe Fan sa kanilang bahay. Napansin naman ng mga bantay ang dala niyang mga babae kaya pinuri nila ang pagiging playboy nito. Sakto naman napadaan si Long Nui habang nangyayari ito, kaya siya ay nandiri at kanyang nasabi na pareho lang ang lahat ng lalaki. Nang makapasok na sa loob, agad naman na itinapon ni Joe Fan ang dalawa. Agad niya rin na inalis ang demonic baby sa katawan ng dalaga, ngunit agad itong nagtangka na atakehin siya. Kaya muli niyang ginamit ang demonic baby upang patigilin ito sa paggalaw. Pinuri ni Joe Fan ang kakayahan ng babae ngunit pinaalahanan niya ito na hindi gagana sa kanya ang mga ito. Nilapitan niya ito at hinawakan ang sandata na hawak nito, habang sinasabi niya na hindi niya dinala ang mga ito dito upang saktan sila. Dahil nais lamang niya na tanungin ang mga ito. Nainis naman ang babae dahil sa kayabangan ni Joe Fan ngunit wala rin siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Nagsimula naman na magtanong si Joe Fan kung ano ang dahilan kung bakit nandito ang kanilang grupo dito. Nagmatigas naman ang galit naman ang kanyang tauhan dito, ngunit ginawa rin ito sa kanya ni Joe Fan.
Muli naman na tinanong ni Joe Fan ang babae ng kanyang pagkakakilanlan at kung ano ang kanilang layunin kung bakit sila nandito. Muli namang hindi sumagot ang babae, kaya pinunit ulit ni Joe Fan ang suot niya. Sa huli ay bumigay rin ang babae at sinabi niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay ang adoptive daughter ni Lai Yuteng at nandito siya upang patayin ang natitirang miyembro ng Lu Clan. Tinanong naman ni Joe Fan kung paano nila ito gagawin. Ipinaliwanag naman ng babae na aatakihin ng Yuming Valley ang Qianlong Pavilion at gagamitin nila ang pagkakataon na ito upang atakihin ang Lu Clan. Itinanong rin ni Joe Fan kung ano ang relasyon nila sa Yuming Valley ngunit sinagot laman ito ng babae na hindi niya alam. Nainis naman dito si Joe Fan kaya muli niyang pinunit ang damit ng babae at lumitaw ang pink na suot nito. Pinaalahanan rin siya ni Joe Fan na mawawala sa kanya ang dignidad niya kung siya ay hindi sasagat ng maayos. Naiiyak na pinigilan naman ng kanyang tauhan si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi ang kanilang young miss ang may koneksyon sa Yuming Valley. Ito ay ang kanilang Mr. Yang. Nagtanong naman si Joe Fan kung sino ang taong ito. Ipinaliwanag ng babae na ito ang disciple ng kanilang patriarch at ang fiancé ng kanilang young miss. Ipinaalam niya rin na inatake ng head ng Lu Clan ang kanilang patriarch isang araw. Kaya dahil dito ay na-paralyzed ito. Tinanong naman ni Joe Fan kung ito ba ang dahilan kung bakit sila nandito upang maghigantay. Hindi naman sumagot ang babae kaya muling tinangka ni Joe Fan na punitin ang damit ng kanyang young miss. Dahil dito ay wala nang nagawa ang babae kung hindi sabihin na ang kanilang clan ay nakipag-ugnayan kay Sun Guanjia upang talunin ang Luo Clan. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nakatakas si Yun Chang kaya ang fiancé ng kanilang young miss na si Mr. Yang ay humingi ng tulong sa Yuming Valley. Naintindihan naman agad ni Joe Fan na mukhang may mali sa kwento, kaya agad niyang tinanong ang mga ito kung paano nila nalaman na inatake nga ng kanilang patriarch ang kanilang master at kung saan nila nakuha ang impormasyon na ang Hui Longzang na hawak ng kanyang young miss ang gamot sa sakit ng kanilang master. Hindi naman nakasagot ang babae dahil biglaang nagpakita si Yun Chang. Ngunit siya ay nagulat nang makita niya ang mga babae sa loob at ang mga sirang damit nito. Pinagalitan rin ni Yun Chang si Joe Fan dahil sa pagdala niya ng babae dito. Dismayado rin siya kay Joe Fan dahil akala niya ay nakafocus ito sa pagpapalakas. Ngunit ibang kalakasan pala ang ginagawa niya. Nagtaka naman si Joe Fan kung bakit sobrang OA ng reaksyon ng kanilang young miss. Sinabi rin niya na ang mga taong ito ay miyembro ng Black Wind Mountains. Kaya kahit na babae sila, ito ang pinakamagandang paraan para ma-interrogate ito. Hindi naman napigilan ni Yun Chang ang kanyang galit at ito ay sumugod agad. Ngunit agad naman siyang pinakalma ni Joe Fan. Sinabi rin ni Joe Fan na sa tingin niya ang problema sa dalawang pamilya ay dulot lamang ng hindi pagkakaunawaan. Sa tingin niya rin na ang lahat na nangyari ay plano ng Yuming Valley. Ngunit napaisip si Joe Fan kung ano ang dahilan kung bakit nila ito ginawa, dahil ang kanilang clan at ang Black Wind Mountain ay maliit na pamilya lamang kumpara sa kanila. Kaya upang malaman ang rason, hiniling ni Joe Fan na dalhin siya ni Miss Lai pabalik sa kanilang kuta. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Nagpahayag naman si Miss Lai at kanyang sinabi na imposible ito. Dahil inaasahan na ni Joe Fan ang magiging sagot ni Miss Lai, agad niyang hiningi kay Yun Chang ang Hui Longzang na targer nila. Ipinakita rin ito ni Joe Fan sa kanya at kanyang sinabi na ang kanilang hinahanap ay isang mahinang spiritual martial arts. Hindi rin ito isang gamot tulad ng inakala nila. Kaya hiniling niya muli na dalhin siya nito sa kanilang kuta upang malaman ang katotohanan. Sinabi rin ni Joe Fan na maaaring niloko lamang sila ng Mr. Wang na ito. Sumigaw naman ang tauhan nila na ang kanilang brother Wang ay mabuti at hindi niya ito magagawa. Ipinaliwanag naman ni Joe Fan na ang pagtakwil ng kanilang unang butler at ang pagkakaroon ng koneksyon sa Yuming Valley ay hindi makakayang gawin ng isang maliit na pamilya lamang. Kaya muli niyang iminungkahi kay Miss Lai na isipin ito ng mabuti. Si Miss Lai ay nag-isip at ito ay nagpasya na sasamahan niya si Joe Fan. Ngunit bago pa man sila umalis sinabi naman ni Joe Fan na magsuot muna ito ng damit bago sila lumabas. Dahil dito ay nahiya naman si Miss Lai.